Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1001 hanggang 1010. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito. Mateo, gustong masaksihan ni Elder Au ang kapangyarihan ng iyong bloodline, ano sa palagay mo? Natural lang na hindi magdedesisyon si Clint para kay Mateo at hihingin lamang ang opinyon nito. Ang ganitong uri ng kahilingan ay malinaw na medyo hindi makatwiran para kay Mateo. Kung naaayon ito sa kanyang ugali, tiyak na hindi siya papayag. Pero simula nang malaman niyang kabilang siya sa Atavism Dragon Soul, naging mausisa na rin si Mateo tungkol sa kapangyarihan ng kanyang bloodline. Sige. Dahil interesado kayong lahat, walang masama kung subukan din natin, malamig na sabi ni Mateo. Naghahanda na ring umalis ang iba, ngunit nang makita ang sitwasyong ito na biglang nangyari, natigilan din sila at nagplanong manood muna ng palabas bago mag-usap. Tungkol sa diretsyong pagsang-ayon ni Mateo, labis din na nagulat si Jinbo. Sa simula pa lang ay gusto pa niyang gumamit ng ilang mapilit na hakbang. Hindi niya inakalang hindi niya talaga kailangang gamitin ang mga ito. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa harap ng Blood Soul Stone. Ang aksyon na ito ay pumukaw din ng kuryosidad ng lahat. Isang martial artist na tao ang talagang may hawak ng king rank bloodline ng Dragon Clan. Talagang hindi ka panipaniwala. Sa aking tansya, ang bloodline power ni Mateo ay malamang berde rin, marahil ay maaari pa nga itong umabot sa asul. May pag-asa pa rin para sa berde, pero imposibleng maging kulay asul. Tutal, isa siyang martial artist na tao. Kahit na ang bloodline nito ay may ranggong hari, ang kanyang potensyal ay hindi kasing lakas ng salahi ng dragon. Lumitaw ang bloodline ng ranggong hari sa isang martial artist na tao, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ang mga powerhouse na ito ng lahing demonyo ay pawang nagtataka kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng bloodline ni Mateo. Pero hindi nila inakala na napakalakas ng bloodline strength ni Mateo. Tutal, para sa isang taong martial artist, ang kakayahang maabot ang kulay asul ay kahanga-hanga na. Tutal, ang Blood Soul Stone ay mas nakasandal sa potensyal ng bloodline kapag sinusubok ang lakas ng bloodline. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mas malalim ang kulay sa Blood Soul Stone, mas malaki ang mga nagawa ng martial artist sa hinaharap. Nagpatulo si Mateo ng isang patak ng asensya ng dugo sa Blood Soul Stone. Pinigilan ng lahat ang kanilang paghinga, pinapanood ang reaksyon ng Blood Soul Stone. Sa huli, isang hininga ang lumipas, dalawang hininga ang lumipas, ngunit wala pa ring reaksyon ang Blood Soul Stone. Anong nangyayari? Maaari kayang may nangyaring mali sa Blood Soul Stone? Medyo gulat na tanong ni Clint. Hey, isa lang palang batang walang kwenta, malamang hindi kinikilala ng Blood Soul Stone ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, di ba? Sabi ni Janhao habang tumatawa ng malamig. Sa oras na ito, biglang nagliwanag ang Blood Soul Stone at naglabas ng napakalakas na pulang ilaw. Ang pulang ilaw na ito ay napakatindi hanggang sa medyo hindi komportable ang pakiramdam ng mga tao sa paningin. Bukod pa rito, ang panahong nanatili ang pulang ilaw na ito ay napakatagal at hindi katulad ng iba, napakabilis lumipas. Anong nangyayari dito? Sinusubukan ng Blood Soul Stone ang lakas ng bloodline gamit ang paraan ng pagsunog ng Blood Essence. Habang tumatagal ang pagsunog ng mga low-ranking bloodline, mas bumababa ang lakas ng bloodline. Tila kahit na umabot na si Mateo sa king rank bloodline, limitado pa rin ang kanyang development space. Sabi ni Clint. Malamig na sumengot si Jinbo, hindi naman talaga labag sa inaasahan ko. Malamang na produkto ng eksperimento ni Old Freak Whale ang batang ito. Kaya naman, matagal nang naubos ang potensyal niya. Dahil sa ganitong kalakaran, hanggang sa punto na para maabot niya ang dilaw na bloodline. Hindi ko lang inaasahan na kaya pala ni Old Freak Whale na pataasin ang bloodline power hanggang sa maging king rank bloodline. Pero umiling si Clint nang marinig iyon at sinabing, kayang ilipat ni Old Freak Whale ang bloodline, pero hindi niya kayang ilipat ang cultivation method, di ba? Huwag mong kalimutan, ang Dragon Wave ni Mateo ay nakultivar na sa spirit rank. Hindi napigilan ni Jinbo ang mabulunan nang marinig iyon. Malamig siyang sumengot ngunit hindi na nagsalita pa. Habang nag-uusap, ang kulay ng Blood Soul Stone ay naging kulay kahel na. Ang tagal din ng pagtagal ng kulay kahel. Kasunod nito ay dilaw at berde.
Ang mga kulay ng Blood Soul Stone ay patuloy na nagiging mas madilim at hindi nanghihina gaya ng inaasahan ng lahat. Pagkatapos ng berde, ang Blood Soul Stone ay naging kulay asul nang walang anumang aksidente. Dahil dito, nagulat ang lahat. Maaari nang makapantay ng kulay asul na bloodline ang bloodline ni Mon. Sino si Mon Wu? Siya ang batang kandidato para sa patriarka ng White Tiger Clan. Ang lakas ng kanyang bloodline ay kabilang sa pinakamataas sa clan. Kung hindi kasama ang White Light, si Mon ay halos kayang kumatawan sa pinakamalakas na bloodline ng batang henerasyon. Gayunpaman, ang lakas ng isang martial artist na may bloodline ng tao ay maaaring makipagkompetensya sa batang kandidato ng patriarch ng apat na simbolo ng pamilya. Anong klaseng konsepto ito? Ang ekspresyon ni Jianhao ay walang kapantay na pangit. Kung sumailalim siya sa bloodline testing, kulay asul din siya. Ang isang martial artist ay halos kapareho niya sa lakas ng bloodline. Ang mas nakakapangilabot pa ay ang patuloy na pagtaas ng lakas ng bloodline ni Mateo. Ang kulay ng Blood Soul Stone ay patuloy pa ring nagiging mas madilim. Naging kulay indigo. Diyos ko, talagang naging kulay indigo ang bloodline strength ni Mateo. Ang lakas ng bloodline ni Mateo ay mas malakas pa pala kaysa sa mga kahalili ng apat na simbolo ng mga angkan ng pamilya. Napakakaiba nito. Hindi naman talaga masisira ang Blood Soul Stone na yan, di ba? May sumigaw sa gulat. Talagang sira na ang Blood Soul Stone. Kung hindi, paano magiging mas malaki pa ang potensyal ng isang human bloodline martial artist kaysa sa apat na simbolo ng mga angkan ng pamilya? Kung titingnan mo ng ganito, malamang may mali rin sa bloodline strength ng White Light na yan. Bagamat nagsanib puwersa ang mga martial artist na may dugong tao at mga dugong demonyo, hindi nila talaga nailabas ang tunay na kapangyarihan ng mga dugong demonyo. Gaano man kalakas ang pinagsanib nilang blood essence, ang lakas na tunay na pinakawalan ay lubos na nabawas din. Kaya naman, kapag sinubukan nila ang bloodline, kadalasan ay hindi man lang sila umaabot sa kulay kahel. Ang pagganap ni Mateo sa bloodline ay lubos na lumampas sa sentido komon. Dahil dito, wala silang ibang magawa kundi ang magduda. Bukod pa rito, ang mga naruroon ay ang lahat ng apat na simbolo ng mga angkan ng pamilya na may dugong banal na halimaw. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang dugo ng isang tao ay mas malakas pa kaysa sa kanila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kaya naman, nang makita nilang ang bloodline ni Mateo ay umabot sa indigo color bloodline, mabilis na nagsanib puwersa ang mga sigaw ng pagtatanong. Gayunpaman, hindi marinig ng bloodline stone ang kanilang mga nagtatanong na boses. Ang kulay nito ay patuloy na nagiging mas madilim, at mabilis na naging kulay lila. Kasunod ng pagkulay lila ng Blood Soul Stone, unti-unting tumigil ang mga nagtatanong na boses. Ang dating maingay na lugar ay naging napakatahimik. Ang kulay ng Blood Soul Stone ay patuloy na nagiging mas madilim, unti-unting nagbabago mula sa lila patungo sa itim. Nagpipigil ng hininga ang lahat. Sa loob ng isang araw, dalawang itim na lahi ng mga alamat ang lumitaw. Kakaiba talaga ito. Natigilan din si Jinbo. Kapatid na Perry, ang Blood Soul Stone ng White Tiger Clan mo ay hindi naman talaga magkakaroon ng problema, di ba? Sabi ni Jinbo. Napuno ng gulat ang mga mata ni Clint. Nang marinig iyon, umiling siya at sinabing, imposible. Para sa paglilitis sa batang patriarka ngayon, naghanda ang ating White Tiger Clan para sa loob ng ilang taon. Paano natin magagawa ang ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali? Pero, paano magagawang itiman ng isang martial artist na may dugong tao ang Blood Soul Stone? Gulat na tanong ni Jinbo. Ito. Habang nag-aalangan si Clint, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Biglang nanginig ng malakas ang Blood Soul Stone, habang ang kulay nito ay lalong umitim. Sa huli, ito ay talagang nagliwanag dahil sa kadiliman. Lalong tumindi ang panginginig ng Blood Soul Stone. Biglang nagbago ng malaki ang ekspresyon ni Clint. Sumigaw siya, umalis ka agad. Sisabog na ang Blood Soul Stone. Hindi pa humihina ang boses ni Clint, para lamang makarinig ng isang kalabog, ang Blood Soul Stone ay direktang sumabog at naging mga ulap ng alikabok. Inilayo ni Mateo ang Heavenly King Bell at walang magawang sinabi, mukhang hindi sapat ang tibay ng bagay na ito. Hindi talaga nito kayang tiisin ang aking bloodline. 1002. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, agad na nawala ng malay ang lahat. Nagmukhang galit na galit si Jianhao habang sinasabi niya, imposible. Nagdadaya ka, o may problema ang Blood Soul Stone.
Ikaw, isang taong martial artist, paanong hindi kayang tiisin ng Blood Soul Stone ang bloodline mo? Nagkibit balikat si Mateo at malamig na sinabi, masyado mo ring mataas ang tingin sa sarili mo. Sa tingin mo ba ay para sa iyo ang pagsubok sa bloodline ko? Problema mo kung maniwala ka o hindi, ano ang kinalaman nito sa akin? O, kung malakas man o hindi ang bloodline ko, ano ang pakialam mo? Ikaw. Hindi pigilan ni Janhao ang pagkasamid at hindi talaga makahanap ng mga salitang pabulaanan. Hindi maabala si Mateo na patunayan kay Janhao kung may problema ba ang Blood Soul Stone. Ang pagsubok niya sa bloodline ay isa lamang sandali ng kuryosidad. Sa ngayon, kahit na ganito ang resulta, medyo kontento pa rin siya. Mukhang hindi nag-imbento ng kalokohan ang White Tiger Sacred Ancestor. Kung tutuusin, ang Atavism Dragon Soul ay tila napakalakas talaga. Mas malakas pa nga ito kaysa sa perfect White Tiger physique ni White Light. Hindi lang iyon alintana ni Mateo, ngunit hindi matanggap ni Janhao ang katotohanan ito. Bata pa at masigla si Janhao sa huli. Ang potensyal ng isang martial artist na may dugong tao ay sa katunayan ay 100 beses, 1,000 beses, o 10,000 beses pang ang mas malakas kaysa sa kanya. Talagang nainggit siya. Hindi nagsalita si Jinbo sa buong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, kapatid na Kon, mukhang kailangan ng bawiin ng matandang ito ang aking mga sinabi ngayon. Ang lahing taglay ng batang ito ay maaaring may kinalaman sa isang nakakagulat na sekreto ng aking Asher Dragon Clan. Dapat siyang ibalik ng matandang ito sa clan. Bumantong hininga si Clint nang marinig iyon at sinabing, ganito rin, hindi titingnan ng matandang ito ang nakahalukip-kep. Kapatid na Jinbo, hindi naman sa ayaw kitang harapin, pero sina Mateo at White Light ay kasing lapit na parang magkapatid. Ang talento ni White Light, nakita mo na rin. Kung kukunin mo si Mateo, malamang na hindi papayagan ng batang patriarka ng aking White Tiger Clan ang mga bagay-bagay. Matapos masaksihan ang lakas ng lahi ni Mateo, alam ni Clint na hindi na maaaring ayusin pa ang bagay na ito. Kung binigyan ni Clint si White Light ng perpektong score na 10 out 10 bago subukan ang bloodline, ngayon pa lang tiyak na bibigyan niya si White Light ng 100 puntos. Hindi maaaring banggitin sa iisang pangungusap ang saloobin mula bago at pagkatapos. Ganito ang White Light. Ngayon, isang mas halimaw na Mateo ang lumitaw. Paano kaya mananatiling kalmado si Jinbo? Kung ang angkan ng mga dragon ang pinagmulan ni Mateo, tiyak na magmamakaawa si Jinbo na nakadapa para imbitahan si Mateo pabalik sa angkan. Pero ang problema, tao lang pala si Mateo. Isang lahing tulad ng isang kasuklam-suklam na nilalang ang lumitaw sa isang tao. Kung hindi nila aalamin ang sitwasyon, hindi maaaring maging Asher Dragon Clan ang Asher Dragon Clan. Nag-iinit na ang mga bituka ni Clint dahil sa panghihinayang. Kung alam lang niya noon pa, hindi niya hahayaang subukan ni Mateo ang kanyang bloodline kahit pa magkaaway sila ni Jinbo. Naging malamig ang ekspresyon ni Jinbo, ngunit sinabi niya, Kuya Kon, may iba pa akong dapat ipagtanggol. Pero alam mo rin ang tindi ng bagay na ito. Maliban na lang kung pabayaan mong manatili ang matandang ito ngayon, kung hindi, maaaring makipagdigma ng lubusan ang aking Asher Dragon Clan sa White Tiger Clan. Gusto ba talaga ni Kuya Kon na makita ang ganitong resulta? Alam ni Clint na hindi siya pinagbabantaan ni Jinbo, kundi nagsasabi lang siya ng totoo. Kung siya iyon at alam niyang mayroong isang nakakatakot na White Tiger bloodline na pag-alagala sa labas, tiyak na ibabalik niya ito anuman ang mangyari. Kahit na maraming malalaking pangyayari na ang naranasan ni Clint noon, hindi pa rin siya makapagdesisyon ng maayos sa oras na ito. Nahihirapan na lang siyang sabihin kay Mateo, ito. Mateo, bakit hindi? Ikaw ang mauna tumakbo. Gaano man kalayo ang kaya mong takasan? Kung tutuusin, hindi ka na talaga matutulungan ng matandang ito. Nakipagdigma sa Asher Dragon Clan, ang kinalabasan ay hindi kayang tiisin ng White Tiger Clan. Pero malamig nang umisi si Jinbo nang marinig iyon at sinabing, isang simpleng batang walang face sa realm. Kung hahayaan siyang makatakas ng matandang ito, hindi ba ako magiging katatawanan ng buong Divine Realm? Sinulyapan siya ni Clint ngunit hindi nagsalita. Kung isisiwalat niya ang tunay na kapangyarihan ni Mateo sa oras na ito, tiyak na kamumuhian ni Mateo ng husto ang White Tiger Clan. Sa pananaw ni Clint, ang pinakamahusay na paraan ni Mateo ngayon ay ang mahuli si Jinbo na wala sa sarili at gamitin ang pagsasama sa langit at lupa at pagtakas.
Sa oras na iyon, tutulungan niya si Mateo na makapagpaliban ng kaunti. Malamang, hindi dapat ilabas ng Azure Dragon Clan ang kanilang galit sa White Tiger Clan dahil dito. Maliban na lang, tila walang balak tumakas si Mateo, ngunit tumingin kay Jinbo at sinabing may bahagyang ngiti, matandang aw, may gustong makipag-usap sa iyo. Isang lalaking nakaitim ang biglang lumitaw at ibinoka ang kanyang bibig upang sabihin, sino si Zinan para sa iyo? Nagbago ang ekspresyon ni Jinbo, at agad na lumalim ang kanyang boses nang malamig niyang sinabi, sino ka? Para malaman ang pangalan ng ninuno. Ang taong nakaitim na damit na ito ay natural na si Trentian. Hey, alam kong ikaw si Zinan, ang ina po ng walang kwentang batang iyon. Ang mga pamamaraan ng paglilinang ng lahi ng dragon ni Mateo ay itinuro ko lahat. Tigilan mo na ang pagplano sa kanya. Bumalik ka at sabihin sa iyong patriarka, si Mateo ang susunod na patriarka ng angkan ng dragon. Hindi magtatagal, dadalhin ko si Mateo at babalik sa Azure Dragon Clan. Agad na nagdulot ng matinding ingay sa mga tao ang mga sinabi ni Trentian. Bilang patriarka ng Azure Dragon Clan, ang katayuan ay walang kapantay na iginagalang, at gayon din ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng buong Divine Realm. Ang lalaking nakaitim na damit na ito na lumitaw mula sa kung saan ay gustong maging patriarka si Mateo sa sandaling magbuka ito ng kanyang bibig. Isa lamang itong biro. Kahit mas malakas pa ang lahi ng isang tao, paano siya magiging patriarka ng Azure Dragon Clan? Hindi lang sila, maging si Mateo mismo ay natigilan ng marinig iyon. Hindi niya naisip noon ang maging isang patriarka ng angkan ng dragon. Masyadong biglaan ang mga sinabi ni Trenten, na medyo ikinagulat niya. Sumimangot si Jinbo, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, ang yabang naman ng puri mo. Kung itatabi mo ang katotohanan, gusto mo pang angkinan ang patriarka ng Azure Dragon Clan ko sa isang salita lang. Medyo mayabang naman yan, di ba? Malamig na sabi ni Trenten, mayabang ka, di ba? Inapo ka ni Zinan, ang forte mo dapat ay ang Proud Heavenly Dragon Art, di ba? Umatake ka gamit ang buong lakas mo at subukan mo. Gusto kong tingnan kung gaano kalaki ang kakayahan niya na namana mo. Hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ni Jinbo nang marinig niya iyon. Agad na sinabi ng kabilang panig ang pinakamalakas niyang martial technique. Tila alam na alam ng taong nakaitim na roba na ito ang tungkol sa mga bagay-bagay ng Dragon Clan. Pero si Jinbo ay isa ring napakahusay na eksperto sa Demon Region. Paano siya matatakot at atras dahil sa isang hatol mula kay Trenten? Humph! Gusto kong makita kung may kaya ka talaga para maging mayabang. Malamig na sumanghal si Jinbo. Isang malakas na presyon ng dragon ang biglang sumabog. Para lamang makita ang kanyang mga palad na magkadikit. Isang nakakatakot na alon ang agad na lumabas. Umungol. Isang nakakagulat na ungol ng dragon ang kumalat. Isang daluyong ng hindi mahahawakan at nakakatakot na malademonyo ang agad na nagsama-sama. Sa oras na ito, ang dalawang tao ay lumipad na ng napakalayo. Ngunit dahil sa napakalayo ng distansya, ang iba ay nakaramdam din ng walang tigil na pagtibok ng kanilang mga puso. Ito ang lakas ng isang napakahusay na banal na hari. Nakakatakot. Tunay ngang karapat-dapat si Jinbo na maging isang henyo ng Azure Dragon Clan. Sa loob ng ilang dosenang taon na hindi nakakakita, ang kanyang lakas ay lalong naging mahirap unawain. Ang taong nakaitim na damit ay walang gaanong malakas na alon sa kanya. Talaga bang ganoon siya kay tiwala na matatalo niya si Jinbo? Medyo nag-aalalang sabi ni Clint. Sa sandaling iyon, ganap na pinakawalan ang Divine King domain ni Jinbo. Malamig siyang sumigaw, mapagmalaking Heavenly Dragon Art, nagpapakita ng paghamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Walang magarbong pag-alon ng enerhiya ng asensya. Ang naroon ay isang mapanirang puwersa lamang na napakalakas hanggang sa makaramdam ang mga tao ng pagkahimatay. Nakatayo lang si Trenten habang nakatalikod ang mga kamay. Nang harapin ang atake ng isang napakahusay na Divine King, marahang iniunat niya ang isang palad. Power! Sa isang iglap, nawasak ang Divine King domain. Ang Proud Heavenly Dragon Art ay direktang naging kawalan. Hindi talaga ito nagdulot ng kahit kaunting pinsala. Kung ikukumpara kay Zinan, napakahina mo. Ang Azure Dragon Clan ay talagang lalong humihina sa bawat henerasyon. Bumantong hininga si Trentian. 1003. Ang ekspresyon ni Jinbo ay walang kapantay na pangit. Ang kanyang buong lakas na suntok ay talagang nasira ni Trenten ng walang kahirap-hirap.
Dahil sa pangungutya ni Trenton, masunurin na lamang ang nagawa niya. Sino ba talaga ang kamahalin? Bakit mo nauunawaan ng ganito kapamilyar ang mga teknik sa pakikipaglaban ng aking lahi ng dragon? Seryosong sabi ni Jinbo. Alam ni Jinbo na hindi siya nawalan ng lakas, kundi nawalan ng pag-unawa sa mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon. Ang pagkaunawa ni Trenton sa Proud Heavenly Dragon Art ay alam ng Diyos kung gaano karaming beses na mas malalim kaysa sa kanya, ang nakatatanda ng Dragon Clan na ito. Paano siya magkakaroon ng dahilan para hindi matalo? Hey! Ang Proud Heavenly Dragon Art ni Zenan ay itinuro ko. Sino ba ako sa tingin mo? Malamig na sabi ni Trenton. Nagbago ang ekspresyon ni Jinbo, at gulat na sinabi niya, ikaw. Ikaw ang senior ng Dragon Clan ko. Ano ang pangalan ng senior? 50,000 taon na ang lumipas mula noong panahon ni Trenton hanggang ngayon. Maraming bagay ang matagal nang nakalimutan. Sino ang nagturo kay Zenan, bukod kay Chen Ao, isang taong noong panahong iyon, ay matagal nang walang nakakaalam. Sino ako, wala kang dapat pakialam. Tandaan, pupunta si Mateo sa Asher Dragon Clan, pero kapag umalis siya, nasa kanya ang desisyon, at hindi ikaw. Makakaasa ka, masangkop si Mateo na maging susunod na patriarka kaysa sa sinuman sa mga miyembro ng iyong angkan. Ngayon, tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya para sa akin. Sabi ni Trenton sa seryosong boses. Ang ekspresyon ni Jinbo ay walang kapantay na pangit. Ang lalaking nakaitim na damit na biglang sumulpat ay labis na sumalungat sa kanya. Sa harap ng taong ito, ang lakas na kaya niyang ilabas ay wala pang 10%. Paano lumaban? Kahit ayaw na ayaw, yumuko pa rin si Jinbo at sinabing, Opo, Senior. Ang mga salitang ito, ihahatid ni Jinbo sa Patriarch. Nang masaksihan ang lakas ni Trenton, lahat ay labis na nagulat at gumamit ng nakakatakot na mga titig para tumingin kay Mateo. Hindi nakapagtataka na kayang linangin ni Mateo ang Dragon Wave hanggang sa maging Spirit Rank. Lumalabas na mayroon siyang eksperto sa lahi ng dragon na nagbibigay ng gabay sa kanya. Pero alam nilang lahat na para magawa ni Mateo na linangin ang Dragon Wave hanggang sa Spirit Rank sa edad na ito, isa siyang tunay na henyo sa mga henyo. Huwag mong tingnan kung gaano kabata si Janhao, sa totoo lang ay ilang daang taong gulang na siya. Gumugol siya ng ilang daang taon para linangin ang Dragon Wave hanggang sa maging Heaven Rank. Pero ang edad ni Mateo ay nakalagay dito. Ang pag-cultivate hanggang sa Spirit Rank ay sadyang napakalaki. Bumalik si Trenton. Tuwang-tuwa si Mateo nang sabihin niya, Senior, gumaling ka na ba ng tuluyan? Nakangiting sabi ni Trenton, Kuho, hindi ba't salamat pa rin sa iyo ang lahat ng ito? Sa panahong ito, si Trenton ay nasa estado ng pag-iisa sa buong panahon. Sa pagkakataong ito, iniwan niya ang pag-iisa, hiniram niya ang kapangyarihan ng Skanded Divine Stone, at sa wakas ay tuluyan ng nakabawi. Nakangiting tanong ni Mateo, bakit pa ako ginagalang ng senior? Sabi mo lang, gawin mo akong patriarch ng Dragon Clan, hindi biro yun, di ba? Sabi ni Trenton, syempre hindi biro yun. Parang matagal nang itinakda ng langit ang pagkikita namin. Hindi ko talaga inakalang sa mga natitirang taon ng matandang ito, makakatagpo pa pala ako ng isang bloodline power na katulad mo. Pabiro na sinabi ito ni Trenton. Alam ni Mateo na ang tinutukoy niya ay ang kanyang atavism Dragon Soul. Sa lahat ng mga iginagalang na panauhin, ang White Tiger Clan ay nakapaghanda na ng mga silid panuruan para sa lahat. Mabuti pa'y bumalik na muna kayo at magpahinga. Nakita ni Clint na medyo awkward ang sitwasyon kaya lumabas siya sa tamang sandali para ayusin ang sitwasyon. Sumanghel si Jinbo at sinabing, paumanhin, kapatid na Kun. Napakahalaga ng bagay na ito. Kailangang magmadali ang matandang ito na bumalik sa angkan. Bukas ang seremonya ng koronasyon, natatakot akong hindi na ako makakadalo. Aalis na ako rito. Alam ni Clint na hindi kayang umupo ng tahimik ni Jinbo at hindi rin niya ito hiniling na manatili. Pinagsalikop lang niya ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil ganoon nga, mag-ingat ka, Kuya Jinbo. Gumanti rin ng pagbati si Jinbo at isinama si Janhao at ang iba pa, at aalis na sana. Paalis na sana ang grupo ng mga tao nang biglang may nangyaring kakaibang pagbabago.
Sa ibabaw ng buong kalangitan ng White Tiger Clan, biglang naging kulay dugo ang kalangitan, na para bang sinusunog ng apoy ang buong kahabaan nito. Ugong. Biglang sumabog ang kalangitan kasabay ng isang malakas na pagsabog ng liwanag na dugo, na naglabas ng sunod-sunod na malalakas na tunog ng pagsabog. Ang Jinbo na kakalilipad lang sa di kalayuan ay biglang tinamaan at tuluyang bumagsak. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat at walang kaalam-alam sa nangyari. Ang liwanag ng dugo ay sumikat paitaas sa kalangitan, na parang isang malaking panakip, sabay-sabay na bumabalot sa buong teritoryo ng totem ng White Tiger Clan. Biglang dumating ang takip ng Bloodlight. Lahat ay nabigla. Ngunit ang mga alon na nagmumula sa malaking sapot na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng mga dekalidad na Divine King, kasama na si Clint. Isang taong kasing lakas ni Jinbo, na tinamaan ng Bloodlight na ito, ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi rin alam. Sino yan? Para talagang magpakawala ng ganito kalakas na hukbo sa ating White Tiger Clan. At kami. Wala talaga kaming kaalam-alam. Malungkot ang ekspresyon ni Clint hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig. Ito ang punong himpilan ng White Tiger Clan. May mga tagalabas na pumasok dito at naglatag ng isang nakakatakot na hukbo nang hindi napapansin. Siya, ang punong elder na ito, ay wala talagang kaalam-alam. Ang ganitong klaseng sitwasyon, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakaramdam na ng takot ang mga tao. Bukod pa rito, hindi nila lubos na alam kung sino ang kabilang partido at kung ano ang mga layunin nila. Ito ang Universal Void Slaughter God Slaying Formation. Isang Divine Dao Array Formation. Kapag ang formation na ito ay may Deity Realm Powerhouse na namumuno dito, hindi na problema ang pagpuksa sa mga Deity Realm Powerhouse. Bagamat hindi pa umaabot sa Divine Rank ang formation na ito sa ngayon, sapat na ang pakikitungo sa mga eksperto ng Divine King Realm. Nakilala ni Mateo ang malaking array at sinabi sa isang malungkot na boses. Napasinghap ng lahat ang malamig na hangin dahil sa mga sinabi ni Mateo. Pagbuo ng hanay ng Divine Dao, ito ay isang terminong nagpatakot sa mga tao nang makita ito. Sa oras na ito, sunod-sunod na anino ang bahagyang lumitaw sa ibabaw ng malaking hanay. Nandito na ang lahat. Ang apat na simbolo ng pamilyang nagtipon sa White Tiger Clan, talagang nakakapanibago ang dating. Marami nang narinig ang ating Hallmaster tungkol sa katanyagan ng apat na simbolo ng pamilyang ito at gusto niyang imbitahan ang iba't ibang elder para mag-usap. Iniisip ko kung lahat ba ay sumusuko ng hindi lumalaban, o pinipilit kaming gamitin ang Universal Void Slaughter God Slaying Formation na ito para pilayin ang lahat bago kayo ibalik. Isang eksperto na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit ang dahan-daang lumabas, gamit ang mapangutsyang tono para minamaliit ang mga kapangyarihan ng mga maruruming simbolo ng pamilya. Ang aura ng taong ito ay napakalakas. Isa rin siyang napakahusay na Divine King. Malamig na sumangot si Clint at sinabing, sino ba ang respetadong sarili mo? Ipinapakita mo ang buntot mo pero itinatago ang mukha mo, anong kakayahan ang maituturing nito? Kung sino ako, hindi na kailangang malaman ni Head Elder Clint. May gustong gawin ang Hallmaster ko at kailangan niya ang kooperasyon ng lahat ng Elder. Mabuti na lang at nagtipon-tipon ang lahat ngayon. Hindi na kami nag-abala pang imbitahan isa-isa, sabi ng Divine King na nakadamit asul ng may bahagyang ngiti. Malungkot ang ekspresyon ni Clint habang sinasabi ang isang malamig na suntok, gusto lang malaman ng matandang ito, paano nakalusot ang iyong iginagalang na sarili sa teritoryo ng totem at inilapag ang isang napakalaking porma sayon. Ngumiti ang nakaasul na Divine Realm at sinabing, walang masama kung sasabihin ko rin ito kay Head Elder. Alinman sa dalawa, pagkatapos ngayon, tatanggalin na ang pangalan ng White Tiger Clan sa listahan mula sa Divine Realm. Mag-ingat ka. Ugong. Habang nagsasalita ang nakaasul na banal na hari, isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang kinaroroonan ng Crimson Flame Clan ay halos patag na. Maraming miyembro ng Crimson Flame Clan ang direktang nalipol ng ataking ito. Lahat ay nabigla sa pagbabagong ito na hindi inaasahan, at hindi makapaniwalang tiningnan ang nag-iisang miyembro ng angkan na nakatayo pa rin sa Crimson Flame Clan. Iyon ay Nellan.
10,000 talampakan ang layo, ang ekspresyon ni Emong ay walang kapantay na pangit. Matagal nang basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Mateo, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Nauutol na sabi ni Emong. Hindi siya pinansin ni Mateo, ang kanyang tingin ay nakatitig ng mahigpit sa banal na hari na nakadamit asul sa kalangitan. 1004. Ang ginawa ni Mateo ay nakapukaw din ng atensyon ng banal na hari na nakadamit asul. Heaven man unity talaga yan. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko pa rin pala ang isang henyo sa biyaheng ito. Naku, ang upuang ito ang magbibigay sa iyo ng daan palabas, sumama ka sa amin, ano yan? Interesadong sabi ng haring nakaasul na damit. Hindi sinagot ni Mateo ang nakaasul na banal na hari at nakatitig pa rin sa kanya. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Habang nandito, lahat ng miyembro ng White Tiger Clan ay labis na nagulat at nagngingit-ngit sa galit. Nelan, anong ginagawa mo? Nakita ni Emong na hindi siya pinansin ni Mateo at sa halip ay tinitigan niya si Nelan, at tinanong ito. Bahagyang ngumiti si Nelan at sinabing, ano ang ginagawa? Nakita mo ba ang lahat? Hindi ba tinanong ni Head Elder kung paano sila nakapasok sa teritoryo ng totem? Sinasabi ko sa inyo ang sagot. Kahit na si Emong ang patriarka ng isang angkan, hindi pa rin lubos na nababalot ng kanyang isipan ang mga bagay-bagay hanggang ngayon. Ang hindi inaasahang pangyayari na dumating ay ikinagulat ng lahat. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ni Emong ay tila ito ang unang araw niya sa pagkilala kay Nelan. Kahit hindi maihahambing si Nelan kay Xavian, siya rin ay inayos ng mag-isa. Ano pa bang ibang kahulugan nito? Sinasabi niya sa iyo na ibinente niya ang buong White Tiger Clan. Traidor ang lalaking ito. Nelan, mabuti ang pakikitungo sa iyo ng aking White Tiger Clan. Paano mo nagagawa ang ganitong bagay na nagtataksil sa iyong Panginoon at mga ninuno? Seryosong sabi ni Jonas. Tumawa si Nelan at sinabing, tinatrato mo ba ako ng maayos? Simula pagkapanganak, matagal na akong nabubuhay sa ilalim ng anino ni Xavian. Dahil kasama ko siya at Simon, imposibleng maging patriarka ako ng White Tiger Clan. Anong karapatan nila na maging mas mataas ng kaunti sa iba simula pagkapanganak? Batay sa kung anong posisyon ng batang patriarka na ito, sila lang ang maaaring maging ganito. Sa White Tiger Clan, ako, si Nelan, ay hindi kailanman magyayabang. Tingnan mo ako ngayon, mayroon akong malakas na lakas. Hanggat handa ako, kaya ko pang patayin si Emong. Lahat ng ito, maibibigay ba ito sa akin ng White Tiger Clan? Tumawa ng malakas si Rong Nine, hanggang sa makaramdam ng lamig ang lahat. Labis na nagulat ang lahat. Sa simula pa lang, itinago ni Nelan ang kanyang lakas para sa kapakanan ng araw na ito. Ang lakas na dala niya ngayon lang ay tuluyang umabot sa Divine King Realm. Sa pakikipagtulungan ni Nelan, ganoon na lamang nagawang palihim na makapasok ang mga misteryosong taong ito sa White Tiger Clan, at agad silang nahuli. Para bang nabaliw si Nelan, kumagalpak sa tawa habang sinasabing, ngayon, kahit anong white light ang lumitaw muli. Hindi ba ako, Nelan, mas maliit pa ang tsansa? Sa tingin mo ba, batay kina Emong at Jonas, ang dalawang hanggal na iyon, makakausap nila si Ninehall? Sa simula, plano kong hintayin na mabawi ang kwalifikasyon ni White Light, pagkatapos ay maghanap ng pagkakataon para ilantad ang dalawang hanggal na iyon. Hindi ko inaasahan na isang batang tagalabas ang unang nakatuklas nito at tuluyang sira ang orihinal kong plano. Kung hindi dahil kay Mateo, maayos sana ang plano ko. Maaari rin akong maging batang patriarka ng tama at tama. Gusto mo bang sisihin, siya na lang ang sisihin ninyong lahat. Nanginig ang lahat ng miyembro ng White Tiger Clan dahil sa mga sinabi ni Nelan nang hindi man lang nilalamig. Hindi nila inakalang ganito pala kalalim ang pukanan nitong si Nelan. Hiniram ang mga kamay ni Emong at Jonas para pauksain muna ang White Light, pagkatapos ay pasabugin ang bagay na ito at tapusin si Xavian. May isip ng isa na tiyak na mayroon pa siyang ibang paraan para harapin si Mon sa likuran. Ang lalaking ito pala ang nag-set up ng nakakagulat na laro ng chess sa White Tiger Clan, habang nagtatago siya sa likod ng eksena at minamanipula ang lahat. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ni Mateo, malamang ay naging batang patriarka na siya noon. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang White Tiger Clan patungo sa kalaliman, tama ba?
Isang menor de edad na karakter na hindi kilala ang talagang nagplanong patayin ang lahat ng mga kahalili sa unahan, at pagkatapos ay maging batang patriarka mismo. Ang lalim ng tukana ng lalaking ito, ang pag-iisip pa lang ay nakakaramdam na ng takot ang mga tao. Kung hindi dahil sa kanya mismo ang nagsabi, malamang na hindi sila mabunyag hanggang sa huli. Ibinente niya ang lahat, at tinutulungan pa rin nila si Nellen na bilangin ang pera. Nako, nakapag-isip ka ba ng malinaw? May hangganan ng pasensya ng upuang ito. Ang nakaasul na banal na hari ay walang interes sa mga bagay-bagay ng White Tiger Clan. Malinaw na mas napukaw ni Mateo ang interes nito. Kuya Mateo, anong problema? Hindi kaya. Kilala mo ang mga taong ito. Dumating na si Megan sa tabi niya, ewan ko kung kailan, marahang hinawakan ang kamay niya, at nagtanong. Napakasensitibo ni Megan sa emosyon ni Mateo. Ngayon lang niya nakitang ganito ang ekspresyon ni Mateo. Hindi naman talaga ito dahil sa takot siya. Kung gayon, ang pinakamalaking posibilidad ay kilala niya ang mga taong ito. Nang maramdaman ni Mateo ang temperatura sa palad ni Megan, unti-unting natunaw ang kanyang malamig na puso. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Megan ng may magaan na ngiti, ayos lang ako. Malamang hindi pa naaayos ang bagay na ito ngayon. Maya-maya, magtatago ka sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Kung wala ang aking pahintulot, hindi ka dapat lumabas. Kahit magaan ang pagkakasabi ni Mateo, ramdam pa rin ni Megan ang bigat at pag-aalala. Malamang hindi ganoon kasimple ang grupo ng mga taong ito. Kahit disente ang lakas ni Megan, para harapin ang lahat ng mga powerhouse ng Divine King na magkakapareho ang husay, mahina pa rin siya. Ang pananatili sa labas ay lalo lamang magpapalala sa kaguluhan. Kaya naman, tumanggo siya ng masunurin at sinabing, makikinig si Megan kay Kuya Mateo. Pagkatapos magturo kay Megan, muling bumalik sa dati ang tingin ni Mateo. Tumalon siya pataas sa kalangitan at hinarap ang banal na hari na nakadamit asul mula sa malayo. Brazen, kailan ka pa naging ganoon kalikong? Gusto mo ba akong hikayatin, wala ka pa sa kwalipikasyong ito? Tiningnan ni Mateo ang nakaasul na banal na hari at malamig na sinabi. Ang nakaasul na banal na hari ay orihinal na may mahinahong hitsura. Ngunit ang isang pangungusap ni Mateo ay tuluyang nagpabago sa kanyang ekspresyon. Nako, alam mo ba talaga ang upuang ito? Seryosong sabi ni Brazen. Hey, dati, ang Medicine King Hall ay mayabang na minamaliit ang mundo at gumagala sa 9 na langit at 10 lupain ng walang hadlang. Walang anumang kaina-hinalang gawain sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi ko akalain na lumipas ang 20 taon, kayong lahat ay naging isang grupo ng mga duwag na daga. Brazen, isa ka ng ganap na Alipors. Makahulugang sabi ni Mateo. Ang grupong ito ng mga taong nagmula sa walang iba kundi sa mismong banal na lupain ng Divine Realm, ang Medicine King Hall. Kahit na nagbalat kayo ang mga taong ito, pamilyar na pamilyar sa kanila si Mateo. Lalo na si Brazen, isa siya sa 9 na dakilang ampon ni Richard. Hindi maarok ang kanyang lakas. Kahit na maging abo pa siya, makikilala rin siya ni Mateo. Mula nang makita niya si Brazen, nakilala niya ito. 20 taon na ang nakalipas, ito ang unang pagkakataon na napalapit ng ganito si Mateo sa mga tao ng Medicine King Hall. Paano siya hindi maiinis? Sa loob ng 20 taon, ilang beses nang pinapangarap ni Mateo ang eksena ng pagkikita nila ng mga tao ng Medicine King Hall. Pero hindi niya lubos akalain na magkikita sila sa ganitong paraan. Nalungkot si Brazen at sinabing, sino ka ba talaga? Kalmadong sabi ni Mateo. Kung sino ako, wala kang pakialam. Nasaan si Carson? Ang dami ng mga dumalo ngayon, siguradong hindi siya dumating, di ba? Pagkasabi niya ng mga salitang ito, biglang nagbago ng malaki ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Isang nakakatakot na aura ang biglang lumitaw at agad na bumalot sa buong pagkatao niya. Sa sandaling ito, parang may nakahawak sa lalamunan ni Mateo. Hindi man lang siya makahinga. Napakalakas ng aura na ito, kaya hindi kayang magdulot ng kahit kaunting pagnanais na lumaban ang mga tao. Isang itim na anino ang dahan-daang lumitaw sa hangin. Malinaw na nakatayo siya roon, ngunit parang hindi siya umiiral. Nang makita ang figurang ito, hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan ni Mateo. Hindi na makaalis ang kanyang tingin. Little Junior Brother, ang tagal nating hindi nagkita.
Tila isang matandang kaibigan ang itim na figurang iyon, binabati si Mateo. 1005. Maliit. Nakababatang kapatid. Nalito si Brayson sa ganitong paraan ng pagsasalita at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Para kausapin ni Carson ng ganito, iisa lang ang tao. Ang taong ito ay, si Matthew Lawson. Matagal na sinuri ni Brayson si Mateo at wala siyang makitang bakas ni Matthew Lawson sa kanya. Kapit lang. Ang matinding puot na iyon sa mga mata ni Mateo ngayon ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Hindi nakakapagtaka na kahit sa kanyang pagbabalat kayo, nakilala siya ni Mateo sa isang sulyap. G. Kang. Lan. Halos mailabas ni Mateo ang tatlong salitang ito mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nanginig ang buong katawan ni Megan. Sa wakas ay alam na niya kung bakit nawawala ng kontrol si Mateo ng ganito. Ang taong ito sa harap niya ay ang dating nakatatandang kapatid ni Mateo, ang kasalukuyang amo ng Medicine King Hall, si Carson. Ang alitan sa dugo ni Mateo ay nagmula mismo sa lalaking ito. Lahat ng paghihirap niya sa buhay na ito ay para lang mapabagsak ang lalaking ito sa harap nila. Gayunpaman, ang kasalukuyang Mateo ay hindi pa ganap na lumaki. Paano kaya magiging kapareha ng taong ito ang faceless realm na si Mateo? Nasa sukdulan ang pagkabalisa ni Megan sa kanyang kalooban. Hindi pa niya naramdaman na siya ay walang silbi noon at hindi pa niya naramdaman na ganito siya kawalang kaya noon. Isang palakaibigang mukha, isang matamlay na ngiti ang nakalawit sa mukha. Kamukha niya ang katabi. Walang mag-aakala na ang lalaking ito ay gagawa ng isang bagay tulad ng pagpatay sa kanyang Panginoon at sa kanyang nakababatang kapatid. Pero nagawa niya. Ang bagay na ito ay dating nagdulot ng matinding kaguluhan sa banal na kaharian sa loob ng ilang panahon. Oo nga, hindi ko talaga inakalang pagkatapos ng 20 taon, bumalik pala ang ating nakababatang kapatid. Nakakalungkot na. Mahina ka pa rin. May ngiti pa rin sa mukha ni Carson. Ngunit ang kanyang paghamak kay Mateo ay kitang-kita ng buo. Ang ngiti ni Carson ay lubhang nakasakit kina Megan at White Light. Hiniling nila na sana ay makalapit sila at tadterin si Carson ng pira-piraso. Pero sa lakas ni Carson, kahit hindi pa sila nakakagalaw, alam nilang hindi talaga sila makakalaban. Nagawa ni Carson na maging Panginoon ng isang napakabanal na lupain. Ang kanyang lakas ay hindi maarak. Bagkus, si Mateo iyon, bigla siyang kumalma sa panghahamak ni Carson. Pagkalipas ng 20 taon, hindi na mabanggit ng sabay-sabay ang lakas ni Carson. Ang kasalukuyang Carson ay nagbigay kay Mateo ng pakiramdam na parang nasa ilalim ng dagat. Mukhang hindi lang basta chismis ang pag-abot niya sa Void Mystic Realm. Ang tinatawag na Void Mystic Realm ay tumutukoy sa antas ng hangganan ng 10 dakilang banal na hari. Ang saklaw ng Divine King Realm ay ordinaryong Divine King, primera klaseng Divine King, at maging ang Peak Divine King. Ang pagkakaibang ito sa realm ay ginawa ayon sa pinakamataas na antas ng tunay na intensyon na nauunawaan ng isang martial artist. 100,000 taon na ang lumipas mula nang ang Divine Tao ay bumaba sa zero. Ang mga tao ay hindi nakalusot sa deity realm mula simula hanggang katapusan. Gaya ng kasabihan, ang kahirapan ay nagbunga ng pagnanais para sa pagbabago, ang mga martial artist ay naglagay ng mas maraming enerhiya sa pag-unawa sa Heavenly Tao. Ang napakaraming dakilang Tao, maging ang mga powerhouse ng deity realm ay hindi nang ahas na sabihin na naiintindihan din nila ang mga batas ng Great Tao. Ang mga Divine Kings ay hindi nakalusot sa deity realm, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-unawa sa Heavenly Tao. Kapag ang Heavenly Tao na kanilang naunawaan ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay mapupunta mula sa isang quantitative na pagbabago tungo sa isang qualitative na pagbabago at makakarating sa isang misteryoso at mahirap unawain na kaharian. Tinawag itong Void Mystic Realm. Ang kaharian ng Void Mystic ay ang Divine King Realm pa rin, ngunit nalampasan din ang Divine King Realm. Napakahiwaga ng kaharian na ito. Mahirap buod ito sa isang salita. Ngunit sapat na ang Void Mystic Realm powerhouse para madaling mapatay ang mga pinakamataas na powerhouse ng Divine King. Ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga powerhouse sa antas ng 10 Great Divine King sa Divine Realm. Noong nagkaroon ng matinding kaguluhan ang Medicine King Hall, si Carson ay isa ng pinakamataas na Divine King.
Ngayon, ang pagsulong ng isang hakbang at paghakbang sa kaharian ng Void Mystic ay hindi rin isang bagay na napakahirap unawain. Alam ni Mateo na talagang hindi mapapantayan ang talento ni Carson sa martial arts. Oo, bumalik ako. 20 years na akong naghintay para sa araw na ito. Cool na sabi ni Mateo. Tungkol sa pagbabago ni Mateo, bahagyang nagulat si Carson. Sa kanyang impresyon, hindi ganoon katatag ang ugali ni Mateo. Ngunit sa pagharap sa napakalaking utang ng dugo, talagang nakontrol ni Mateo ang kanyang galit sa isang iglap. Pero medyo nagulat lang din, yun lang. Si Carson ay may lubos na pagtitiwala sa kanyang lakas. Isang faceless realm na maliit na junior brother, gaano kalaki ang alo na kaya niyang pukawin. 20 years of not meeting, napakalaki talaga ng transformation ni little junior brother. Pero kilalang kilala natin ang isa't isa, di ba? Kahit magpalat ka ng katawan, nakilala rin kita sa isang iglap. Nakangiting sabi ni Carson na parang nakikipag-usap. Ngunit ang pag-uusap ng dalawang tao ay nagdulot ng malalaking alon sa ibaba. Ang maliit na junior na kapatid ni Carson. Hindi ba iyon ang peak na alchemy emperor, si Matthew Lawson? Siya. Hindi siya namatay. Iyan ang Matthew na siyang huling pag-asa upang makamit ang alchemy god. Talagang kinuha niya ang pag-aari upang muling mabuhay, at bumalik sa divine realm. Ang lakas ng Mateo na ito ay medyo nakakatakot. Kahit si Janhao ay hindi kalaban. Kung bibigyan mo siya ng oras, maaari talaga siyang maging isang malakas na kalaban para kay Carson. Nakakahiya na. Masyadong matunog ang katanyagan ni Matthew sa divine realm. Kahit sa Demon Region, halos kilala rin ito ng lahat. Hindi lihim ang aksidente ng Medicine King Hall. Alam na alam ng lahat ng mga makapangyarihang tao ng divine realm. Hindi lang nila inakalang ang Matthew noon ay naging Mateo pala, at muling nagbalik. Dahil pumunta ka rito ngayon, kahit hindi mo ako nakilala, hindi maiiwasan ang isang labanan sa pagitan natin. Malamig na sabi rin ni Mateo. Sa tingin ng ibang tao, desperadong itinago ni Mateo ang kanyang mukha. Pero para kay Mateo, sa harap ni Carson, wala siyang dahilan para umatras. Tumawa ng malakas si Carson at sinabing, ang init ng ulo ng little junior brother, natural lang na alam ko. Gayunpaman. Ang kasalukuyan ay wala kang kwalipikasyon para makipagpalitan ng suntok sa akin. Simula nang lumitaw ka rito, dapat sana'y ibinigay sa iyo ng matandang iyon ang Medicine God Soul Cannon, hindi ba? Noon, gumugol ako ng napakalaking pagsisikap, para iyon sa Medicine God Soul Cannon. Hindi ko inakalang mas gugustuhin pang mamatay ng matandang iyon kaysa ibigay ito sa akin. Hindi ko inakalang lumipas ang 20 taon, iniligtas ka pa pala ng langit sa harap ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari. Paano naman, little junior brother, hindi ka nababalik sa Medicine King Hall sa loob ng 20 taon, sa tingin ko ay namimiss mo rin ito, hindi ba? Sumama ka sa akin pabalik. Tumingin si Mateo kay Carson nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, sa Medicine King Hall, natural lang na kailangan ko nang bumalik. Pero bago ito, kailangan ko munang linisin ang bahay. Umiling si Carson at bumantong hininga, mukhang tumatanggi si little junior brother sa toast, para lang uminom at mawala ng gana. Kalimutan mo na yan, Brayson, dahil bumalik na si little junior brother, imbitahan mo na siyang umuwi. Nagbago ang ekspresyon ni Brayson, at sandali siyang nag-atubili at hindi gumalaw. Bahagyang nakangiting sabi ni Carson, Brayson, maaari kayang. Gusto mo ring pag-usapan ang mga nakaraang araw kasama ang aking nakababatang kapatid. Nanginig si Brayson at dali-daling sinabi, opo, panganay na kuya. Pagkatapos magsalita, pinalawak ni Brayson ang kanyang divine sense, agad na ikinulong si Mateo, at tinapik si Mateo gamit ang isang daliri. Ang kasalukuyang Brayson ay isang tugatog na Divine King. Nakakagulat ang momentum ng pag-atake. Bagamat isa lamang si Mateo sa 5th level Faceless Realm, iyon lang iyon. Sa sandaling ito, isang lubhang nakakatakot na aura ang pumailan lang sa kalangitan mula sa loob ng teritoryo ng Puting Tigre, at humampas patungo kay Brayson. Ugong. Isang guhit ng dugong liwanag ang dumaan at bumangga kasabay ng atakeng ito.
Ngunit ang ataking ito ay masyadong mabangis at pinalipad si Brazen. 1006. Hindi man lang nagulat si Carson sa pag-ataking ito. Sa halip, ibinoling niya ang kanyang tingin sa loob ng teritoryo ng Puting Tigre. Patriarch Dimitri Rong, sa wakas ay handa nang lumabas. Mahinahong sabi ni Carson. May alimpuyo sa espasyo. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita ang matandang lalaking ito na nakaputi ang damit, lahat ng miyembro ng angkan ng White Tiger ay natuwa. Patriarka Dimitri. Ang taong ito ay si Dimitri, ang kasalukuyang patriarka ng White Tiger Clan. Isang biglaang malaking kalamidad, ngunit walang makikitang saya o lungkot sa mukha ni Dimitri. Tiningnan niya lang si Carson at malamig na sinabi, hindi nakikialam ang aking White Tiger Clan sa mga gawain ng Medicine King Hall. Para saan ang ginagawa ng iyong iginagalang na sarili ngayon? Nakangiting sabi ni Carson, ang kayamanan ng isang tao ay ang sarili niyang kapahamakan dahil sa kasakiman ng iba. Natural lang na ayaw ng Lawson na ito na maging kaaway ng isang makapangyarihang tao tulad ni Patriarka Dimitri. Nakakalungkot na may mahalagang bagay na kailangang gawin ang na ito at kaya lang imbitahan ang lahat para bumisita. Aalis ba si Patriarka Dimitri ng mag-isa, o gusto mo bang kumilos ang Lawson na ito? Malamig na sabi ni Dimitri, Universal Void Slaughter God Slaying Formation, ang respetadong sarili mo ay talagang mahusay maglaro. Pero para makatayo ng tuwid ang White Tiger Clan ko sa Divine Realm ng daan-daang milyong taon, ano kami magiging ganoon kadaling masahin? Kasunod ng paghina ng boses ni Dimitri, sa loob ng teritoryo ng Puting Tigre ay biglang sumiklab ang mga sinag ng makinang na liwanag. 7 maliwanag na haligi ang nakataas sa kalangitan, na naglalabas ng isang nakakagulat na kapangyarihan. Sa tuktok ng mga haligi ng liwanag, 7 tuldok ang nagsama-sama at nabuo ng sunod-sunod, na bumubuo ng isang napakalaking diagram ng Pormasayon. Umungol. Sa itaas ng diagram ng Pormasayon, unti-unting lumitaw ang isang multo ng Puting Tigre. Isang dagindong ang talagang nagpayanig ng walang tigil sa Universal Void Slaughter God Slaying Formation. 2 makapangyarihang Divine Rank Array Formations ang nagbanggaan, isang sitwasyon kung saan sila ay lumaban habang lumilitaw ang mga kapantay. Ang mga miyembro ng angkan sa ibaba ay mukhang tuwang-tuwa. Ang pundasyon ng White Tiger Clan ay hindi maihahambing sa isang maliit na paksayon. Ngunit nang makita ang eksenang ito, hindi man lang nabahala si Carson. Nakangiti niyang sinabi, White Tiger 7 Constellation Spirit Guardian Grand Array. Haha, matagal nang hinahangaan ng Lawson na ito ang pormasyong ito. Ngayon, masasabing naaayon ito sa reputasyon nito. Kahit ang Universal Void Slaughter God Slaying Formation ay wala ring magagawa rito. Sa oras na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mateo at sumigaw siya, bilasan ninyo ang pag-address ng array formation. Inaakit niya kayong lahat para paganahin ang White Tiger 7 Constellation Spirit Guardian Grand Array. Ang tunay niyang layunin ay ang espiritu ng Puting Tigre. Hindi pa nakakapagsalita si Mateo nang biglang magbago ang hangin at mga ulap sa kalangitan. Isang napakalaking itim na butas ang lumitaw. Ang napakalaking vortex ay umalog hanggang sa magbago ang kulay ng langit at lupa dahil dito. Dahil dito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dimitri. Banal na artifact na Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Carson. Kasuklam-suklam ka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dimitri, habang nakatingin sa hindi inaasahang pagbabago na biglang nangyari nang hindi makapaniwala. Para lamang makita iyon sa itaas ng kalangitan, isang napakalaking hugis prosong banal na artifact ang lumabas mula sa itim na butas na iyon. Chi! Ang napakalaking proskong iyon ay biglang naglabas ng isang linya ng berdeng sinag. Direkta nitong tinakpan ang espiritu ng Puting Tigre na kasalukuyang walang humpay na umuungal. Ang espiritu ng Puting Tigre na ito ay naiiba sa sagradong espiritu ng ninuno na nakasalamuhan ni Mateo noon. Ang banal na espiritu ng mga ninuno ay tinawag ng tagapagbantay ng libingan na may espesyal na kapangyarihan sa lahi. Ito ay isang bagay na dumadaloy sa dugo ng angkan ng Puting Tigre. Sa makatuwid, ito ay may katalinuhan. Samantalang ang espiritu ng Puting Tigre na ito sa kanilang harapan ay ang totem spirit beast ng White Tiger Clan, na nagbabantay sa White Tiger Clan. Dito nakasalalay ang pananampalataya ng White Tiger Clan. Siyempre,
Sa kasalukuyang panahong ito, ang kapangyarihan ng espiritu ng puting tigre ay wala pang 10,000 ng kalakasan nito. Kapag nabihag na ang espiritu ng puting tigre, katumbas na ito ng pagsira sa pundasyon at kung saan nakasalalay ang kapalaran ng White Tiger Clan. Kung isasantabi ang lakas ng mga miyembro ng White Tiger Clan, kahit hindi harapin ni Carson ang White Tiger Clan, unti-unti rin silang hihina, o tuluyan pang ang mawawala. Ang paglatag ni Carson ng Universal Void Slaughter God-slaying formation na ito ay para lamang mapilitang paalisan ang White Tiger 7 Constellation Spirit Guardian Grand Array, at para mabihag ang puting tigreng espiritu gamit ang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask na iyon. Ang motibo ay tunay na napakasama hanggang sa sukdulan. Ang espiritu ng puting tigre na iyon ay nababalot ng sinag ng liwanag ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask at nagbigay ng nakakagulat na mga tunog ng ungol. Bagamat wala itong katalinuhan, likas nitong gustong labanan ang pagkabihag ng banal na artifact na iyon. Maliban na lang, ang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask ay malinaw na hindi isang ordinaryong banal na artifact. Kahit gaano pa magpumiglas ang espiritu ng puting tigre, hindi rin ito makakawala sa mga gapos nito. Sa paningin ng lahat, ang katawan ng espiritu ng puting tigre ay dahan-daang pumailanglang sa ere at lumipad patungo sa bokana ng prasko. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay huminga ng malalim. Lalo na ang mga miyembro ng White Tiger Clan. Bawat isa sa kanila ay balisa hanggang sa halos samuka na sila ng dugo. Sa wakas ay hindi na ito natiis ng isang elder ng Divine King Realm at sumugod sa kalangitan, lumipad patungo sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask na iyon. Gusto kong makuha ang espiritu ng aking White Tiger Totem, hinding-hindi ko magagawa. Umungol ang matandang iyon at naabot ang langit sa isang kisap mata. Nang makita ni Dimitri ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit huli na para gugustuhin pa itong pigilan. Wuning, bumalik ka agad. Matigas na sabi ni Dimitri. Walang balak tumigil ang grupo ni Carson. Mahinahon lang nilang tiningnan ang eksenang ito. Walang balak sumuko si Wuning. Ginamit niya ang pinakamalakas na atake sa buong buhay niya at ibinato ito sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Sa sandaling iyon, isang malamulto na liwanag ang lumabas mula sa loob ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask, na direktang pumatay sa atake ni Wuning. Ang natitirang momentum nito ay hindi nabawasan at sumikat kay Wuning. Hindi man lang nakapagiyak si Wuning at tuluyan ang naglaho at naging abo. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay walang katapusang nagulat sa loob. Ang Wuning na ito ay isang napakahusay na Divine King powerhouse. Sa ilalim ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask, siya ay talagang masyadong mahina para makayanan kahit isang suntok. Ang ganitong antas ng labanan ay hindi pa kayang salihan ng isang karaniwang tao. Nagngalit si Dimitri hanggang sa makagawa ito ng tunog ng pagngangalit. Tumingin siya kay Carson at malamig na sinabi, mukhang matagal nang nagplano ang iyong kagalang-galang na lipulin ang aking White Tiger Clan. Ngayon, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Clint, tipunin mo ang lahat ng kapangyarihan ng Divine King ng White Tiger Clan. Lumaban para manalo o mamatay. Nagbago ang ekspresyon ni Clint, at sinabi niya, opo, Patriarka. Nang matanggap ang utos, agad na tinawag ni Clint ang lahat ng powerhouse ng Divine King ng White Tiger Clan, at sumugod patungo sa kalangitan. Ang White Tiger Clan at Medicine King Hall, ang dalawang super faction na ito, ay bigla na lamang nasangkot sa isang malaking digmaan. Kung tungkol naman sa mga makapangyarihang nilalang ng Vermilion Bird Clan at ng Black Tortoise Clan, natural lang na sumali rin sila sa laban. Kung wala ang mga labi, lalamag ang mga ngipin. Nang bumagsak ang White Tiger Clan ngayon, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Naroon pa rin ang ngiting ikinaiinis ng mga tao kahit hindi nila ito binabayaran. Mahinahon niyang sinabi, Patriarch Dimitri, huwag mong kalimutan, ang impluensya ng espiritu ng puting tigre ay patuloy na humihina, habang ang kapangyarihan ng Universal Void Slaughter God-slaying formation ay patuloy na lumalakas. Hanggat lubos na nasisipsip ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask ang espiritu ng puting tigre, darating din ang katapusan ng mundo ng iyong White Tiger Clan. Ang ekspresyon ni Dimitri ay walang kapantay na pangit habang sinasabi niya ng may malamig na pagsinghot, basta patayin ka bago ito, ayos na. Ngumiti si Carson ngunit hindi nagsalita, na parang hindi niya pinansin ang lakas ni Dimitri.
Sa sandaling iyon, gumalaw ang figure ni Mateo at nakarating din hindi kalayuan kay Dimitri. Hindi napigilan ni Carson na magulat nang makita ang sitwasyon at bahagyang ngumiti. Bakit? Gusto rin bang sumali sa kasiyahan ang little junior brother? Pero sa lakas mo, kahit tulungan mo si Patriarch Dimitri, mas lalo lang itong nakakadagdag sa kaguluhan, di ba? Nang makita ni Dimitri ang sitwasyon, sinabi rin niya, "Kaibigang Mateo, alam kong mayroong malalim na alitan sa pagitan ninyong dalawa na parang dagat. Pero kung ikaw ang nasa tabi mo, hindi mo talaga matutulungan ang matandang ito." Isang batang faceless realm na sasali sa labanan ng mga powerhouse ng Void Mystic Realm, isa lamang itong biro. 1007. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Mateo. Isang nakakatakot na puwersa ng kaluluwa ang biglang sumiklab. Putok. Putok. Biglang kumidlat sa kalangitan at dumagundong ang kulog na nagdulot ng isang nakakatakot na alon. 9 Heaven Soul Tribulation. Paano ito naging posible? Isa lamang siyang 5th level faceless realm, paano niya malalampasan ang isang 9 Heaven Soul Tribulation? Nagbago ang ekspresyon ni Dimitri habang sinasabi niya ito. Ang 9 Heaven Soul Tribulation ay ang Soul Tribulation na kailangang malampasan ng mga Alchemy Venerables para makalusot sa Alchemy Emperor. Ang kapangyarihan nito ay lubhang kakilakilabot. Ngunit ang kapangyarihan ng 9 Heaven Soul Tribulation ni Mateo ay mas malakas pa kaysa sa karaniwang tao. Itong 9 Heaven Soul Tribulation na ito, kailangan munang maging peak Alchemy Venerable ang isang tao bago nila ito matrigger. Ngunit si Mateo ay hindi naman talaga sumailalim sa mga limitasyon at direktang nakalusot sa shackle. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay lubos na sumire sa pangunawa ng mga tao. Nagliwanag ang mga mata ni Carson, at bahagyang ngumiti, "Napakahusay ng kakayahan mo, little junior brother, para malampasan ang soul tribulation ng hindi nalilimitahan ng cultivation realm. Mukhang dahil ito sa Medicine God Soul Canon, di ba?" Isang tahimik na kidlat ng kaluluwa ang Damapo. Wala siyang balak na ipagtanggol at hinayaan niyang bumagsak sa kanya ang kidlat na kulay lila. Pagkatapos, bumalik ang katahimikan. Hulaan mo. Hindi mo ba gustong makuha ang Medicine God Soul Canon? Patayin mo ako, at makukuha mo rin ito. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Little junior brother, hindi mo naman siguro iisipin na hindi kita kayang patayin, di ba? Bahagyang ngumiti si Carson na may natanggal ng espada. Matagal nang handa si Dimitri at buong pagmamalaking ikinumpas ang kanyang mga manggas. Tila casual na umatake ang dalawang makapangyarihang Void Mystic Powerhouse, ngunit ang pag-alo ng enerhiyang iyon ay natabunan ang lahat. Ugong. Ang mga lugar na pinagtagpo ng dalawang alon ng enerhiya ay agad na nauwi sa wala. Ilang Divine King Powerhouse na kasalukuyang nakikipaglaban ang agad na napadpad sa isang gilid dahil sa epekto ng pag-agos ng enerhiyang ito. Si Mateo ang unang nagdusa. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Pero natulungan na siya ni Dimitri na labanan ang halos lahat ng puwersa. Ang pinsalang dulot ng maliit na suntok na ito sa kanya ay maaaring lubusang makaligtaan. Pinunasan ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngumiti si Mateo. Bigla ring sumabog ang presyon ng dragon sa kanyang katawan. Lubhang pinasigla niya ang potensyal ng sinaunang buto ng dragon. Ang lakas ng kanyang malalaman na katawan ay mabilis na tumakbo patungo sa Tearsham. Kasabay nito, muling lumitaw ang figure ni Trenton at hamarang sa harap ni Mateo. Hawak niya ang Vast Heaven Pagoda, parang isang guardian spirit. Nang makita si Carson, hindi na moari ni Mateo ang pagpigil sa sarili. Kahit na may kaakibat na epekto ang ganitong uri ng tagumpay, hindi rin siya atres. Ganito talaga. Mukhang sa loob ng 20 taon, hindi kakaunti ang swerte ni Little Junior Brother. Gayunpaman, kahit na ang iyong soul force at fleshy body ay parehong umabot sa Tearsham, para sa akin, napakahina pa rin ito, sabi ni Carson. Habang nag-uusap, biglang nawala sa paningin ang figure ni Carson. Biglang naramdaman ni Mateo ang pagkirot ng kanyang anit. Isang lubhang mapanganib na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Mag-ingat ka, sigaw ni Dimitri. Gayunpaman, huli na ang lahat. Puchi. Tahimik na tumagos ang isang espada sa kanyang dibdib. Dumating na pala si Carson sa kanyang tabi, ewan ko kung kailan. Kahit si Dimitri ay wala rin sa oras para pigilan ito.
Ang espada ni Carson ay parang isang patpat ng mga hibla ng isda na pinahiran ng asukal, na itinataas si Mateo. Sa sandaling ito, halos nakadikit na ang mukha ni Carson sa mukha ni Mateo habang nakangiti, "Little Junior Brother, ang talento mo ay nasa alchemy path pa rin. Ang martial path na ito ay hindi para sa iyo." Nakasabit si Mateo sa espada ng walang lakas ang buong katawan. Ngunit sa kasalukuyan, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Carson, ngunit bahagya siyang dumura. Iniunat ang kanyang kamay at marahang tinapik ang katawan ni Mateo. Ang buong pagkatao ni Mateo ay naging isang tumpok ng giniling na karne. Mukhang minamaliit ko talaga ang aking nakababatang kapatid para makuha ko pa nga ang Sun Moon Heavenly Pupil, ang ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, sayang lang ang Sun Moon Heavenly Pupil para sa iyo. Itinabi ni Carson ang espada at tumayo roon. Dahan-daw ang itinutok ang daliri sa kaliwang kamay. Gumuho ang ilusyonaryong kaharian kasabay ng isang malakas na kalabog. Nakatayo pa rin doon si Mateo ng maayos. Paano nagkaroon ng senyales na nasaktan siya? Baliw, baliw. Ang maliit mong cultivation realm, kahit na makalusot ka pa sa tier siyam, paano mo masasabing katapat niya? Hinahanap mo ang kamatayan dito. Ang pagpapasuko sa kanya ngayon lang ay dahil hindi siya nag-iingat. Kapag nag-iingat siya, sa kasalukuyang estado ko, wala na akong magagawa sa kanya. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, napaungol ang Sun Moon Heavenly Pupil. Sumanghel si Mateo at sinabing, "Itinikom mo ang bibig mo para sa akin." Sa puntong ito, nangangahas ka pa ring maging puno ng maliliit na konsiderasyon sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kung mamamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Kung gusto mong mabuhay, ilabas mo ang lahat ng iyong lakas. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay mayroon lamang ganitong lakas. Nanigas ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil ngunit naramdaman din niya ang determinasyon ni Mateo na lumaban hanggang kamatayan. Imposibleng magkaroon ng kahit kaunting kalayaan para patahimikin ang sitwasyon. Hoy, napakalakas ba ng mga kasalukuyang Divine King? Nakakatakot ang pagkaunawa ng lalaking ito sa Heavenly Dao. Hindi kayang tapatan ng lakas niya ang mga Divine King. Biglang sabi ni Sun Moon Heavenly Pupil. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nakulong ng vast Sun Bright Moon Realm ng mahigit 100,000 taon. Bagamat nararamdaman niya ang pagdating ng panahon ng paghina ng mga batas, hindi niya alam ang pagbabago ng lakas ng mga martial artists sa labas ng mundo. Kanina, nakasagupa niya si Carson, pero natakot siya sa lakas ni Carson. Sinabi ni Mateo sa isang seryosong boses, "Ito ang kaharian ng Void Mystic na lumalagpas na sa hangganan ng Divine King. Kahit na hindi nito naaabot ang antas ng Deity Realm, higit pa ito sa isang antas na mas malakas kaysa sa Divine King." Walang kapantay ang seryosong ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil. Kakapikiti pa lang niya ng Secret Illusion Heavenly Realm at hindi niya talaga kayang biguan si Carson kahit isang iglap. Ang lakas ng Void Mystic Realm na ito ay talagang napakalakas. Dalawang uri ng makalangit na kapigatian na nagdaragdag sa ningning at kagandahan ng isa't isa, sa tabi ni Mateo ay naging isang dagat na parang kidlat. Bigla na lang naglaho ang mga kulay lilang ulap ng Tribulation. Sa totoo lang, natapos na ni Mateo ang paglampas sa Tribulation. Isang maringal na puwersa ng kaluluwa ang kumalat. Dahan-daw ang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Tumingin kay Carson, malamig niyang sinabi, "Simulan na." Napakaraming pagkalipol ng kaluluwa. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nalubog sa kadiliman. Pinaganya ni Mateo ang kanyang pinakamalakas na Divine Soul Mystic Art ng walang anumang pag-aalinlangan, ang Myriad Soul Extinction. Noon, nang ipakita niya ang galaw na ito laban kay Lingzi, isa lamang siyang lakas ng Divine Traversing Realm. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng galaw na ito ay nangangailangan ng puwersa ng kaluluwa ng Alchemy Emperor bago ito mailabas. 2 beses nang dumaan ang Soul Force ni Mateo sa pagpapalakas ng Soul Suppressing Pearl. Sa kasalukuyan, kahit nakapasok pa lang niya sa Alchemy Emperor Realm, kung pag-uusapan ang lakas, hindi pa siya mas mahina kaysa sa Middle Stage Alchemy Emperor. Napakalakas na Soul Force. Kakapasok lang niya sa Alchemy Emperor Realm, paano naging ganito kalakas ang Soul Force niya? Anong klaseng mistiko sining ng banal na kaluluwa ito? Nakakatakot. Pakiramdam ko ay nanginginig ang aking banal na kaluluwa.
Peak Alchemy Emperor Matthew. Bilang isang pinakatugatog na alchemist, ang kanyang Divine Soul Mystic Art ay sapat na para mapatay ang maraming Divine Kings ng isang beses lang. Sa ibaba, nang makita ng ilang miyembro ng White Tiger Clan ang eksenang ito, lahat sila ay labis na namangha. Sa kalangitan, ang mga alon ng puwersa ng kaluluwa ni Mateo ay umaalon, kahit na pinaghihiwalay ng napakalayong distansya, malinaw pa rin nila itong nararamdaman. Nang makita ni Dimitri ang eksenang ito, hindi niya maiwasang palihim na mabahala sa lakas ng soul force ni Mateo. Bagamat hindi maihahambing si Mateo kay Carson sa asensya ng Energy Cultivation Realm, dahil sa kasalukuyan niyang soul force na sinamahan pa ng isang makapangyarihang Divine Soul Mystic Art, sapat na ito para magdulot ng pinsala kay Carson. Si Dimitri ay isa ring taong napakatanda at may karanasan at natural lamang na alam niya na ang loika ng isang pagkakataon ay hindi maaaring palampasin. Ganap na apoy sa kalawakan. Itinuro ni Dimitri ang isang daliri. Isang maputlang puting apoy ang agad na bumalot kay Carson. 1008. Isang banal na atake sa kaluluwa, isang talagang kakilakilabot na pamamaraang pang-martial. Bagamat unang beses palang nagtulungan sina Mateo at Dimitri, naging maayos naman ang kanilang interaksyon. Naunawaan nila ng husto ang tiyempo ng dalawa. Pareho silang walang kapantay na mga eksperto. Tungkol naman sa paghawak ng timing, talagang tama ang mga ito. Sa loob ng maputlang puting apoy na iyon, wala nang kahit kaunting alon na lumalabas. Sa kalangitan, ang mga alon ng nakakatakot na banal na pag-alon ng kaluluwa ay kumalat. Ang temperatura ng maputlang puting apoy ay halos nagpasiklab sa teritoryo ng totem. Subukan mo na ang pagkakataon, dalian mo at iligtas ang espiritu ng puting tigre. Sigaw ni Dimitri. Ang espiritu ng puting tigre ay desperadong nagpupumiglas pa rin. Ngunit ang distansya mula sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask ay papalapit ng papalapit. Walang silbi sa kanya ang kaunting ataking ito. Nang bahagyang nakahinga ng maluwag si Dimitri, biglang bumukas ang bibig ni Mateo para magsalita. Nagbago ang ekspresyon ni Dimitri. Biglang bumukas ang maputlang apoy na iyon, at nagliyab ng napakaraming kislap. Ang mga lugar kung saan tumilamsak ang mga kislap ay agad na sumunog sa ilang mga powerhouse ng Divine King hanggang sa mamatay. Dalawang walang kapantay na ilaw ng espada ang tumagos mismo sa maputlang puting apoy at bumusina patungo kina Mateo at Dimitri. Ang tila ordinaryong liwanag ng espada ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Kasabay ng pagkalat ng maputlang puting apoy, muling lumitaw ang figure ni Carson. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ng mga banal na hari at nagsabing, paano nangyari iyon? Ang Absolute Flame Firmament ni Patriarch Dimitri ay ang divine rank martial technique ng White Tiger Clan. Hindi maisip ang kapangyarihan nito. Hindi naman talaga siya nasugatan. Isang bagong akyat na Void Mystic Powerhouse lamang ang Carson na ito, paano naging ganito kalakas ang kanyang lakas? Teka lang, hindi pa siya lubusang maayos. Ang Divine Soul Attack ni Mateo dati ay hindi nakakalat at tila naapektuhan siya. Dahil isa rin itong Void Mystic Powerhouse, ang Sword Light ni Carson ay hindi kayang magdulot ng malaking banta kay Dimitri. Pero para kay Mateo, ang casual na hiwa na ito ay nakamamatay. Lalo na't ang kasalukuyang paghihirap ni Mateo sa kanyang matabang katawan ay hindi pa lubusang natatapos. Nalungkot si Mateo, at bigla niyang hinawakan ang kidlat gamit ang kanyang kamay at direktang inihagis ito sa liwanag ng espada. Ugong. Dahil naharangan ng kidlat na ito, ang kapangyarihan ng liwanag ng espada ay agad na nabawasan ng malaki. Ngunit hindi tumigil si Mateo at muling nagpakawalan ng ilang mga kapigatian sa langit. Sa wakas, tuluyan niyang pinatay ang sinag ng liwanag ng espada. Habang sa oras na ito, ang matinding paghihirap ni Mateo sa katawan ay sa wakas ay nalampasan na rin. Ang lakas ng isang tier siyam na malalaman na katawan ay nagbigay daan kay Mateo na magkaroon ng matinding lakas. Ang komportableng pakiramdam na ito ay halos gusto nang iangat ni Mateo ang kanyang ulo sa langit at umungol. Myriad Soul Extinction. Hey! Napakapangit na Divine Soul Mystic Art.
Noon, kung hindi dahil sa paggamit ng mga panlilinlang, kayo ni Richard, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Divine Soul Mystic Arts, ay hindi ko kayang harapin. Kahit na parang uod na nabubulok ang buto na iniistorbo ng Myriad Soul Extinction si Carson, masaya pa rin siyang nagsasalita ngayon. Nakarating lang ako sa Tier Siyam at ang Soul Force ni Little Junior Brother ay talagang napakalakas sa ganitong antas. Talagang nakakagulat. Pero kung mayroon ka lang ng kaunting kakayahan, malamang na mahihirapan ka pa ring makataka sa isang kalamidad ngayon. Nakagawa na kayo ng hakbang dati. Sa pagkakataong ito, ako na ang bahala. Kailangan ninyong mag-ingat. Sabi ni Carson nang may bahagyang ngiti. Hanggang ngayon, hindi pa umaatake ng maayos si Carson. Ngunit ito ay dahil mismo sa kung kaya't nagbigay si Carson sa mga tao ng isang mas misteryoso at mahirap unawaing pakiramdam. Kung gaano siya kalakas, ay agad na mabubunyag. Maging ang ekspresyon ng isang taong kasing lakas ni Dimitri ay seryoso rin ng mga oras na ito. Hawak ni Carson ang isang mahabang espada at dahan-daang naglakad palapit. Sa sandaling ito, parang siya na lang ang natitira sa mundong ito. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi sinasadyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang malamig niyang sinabi, naunawaan mo na talaga ang ikawalong sukdulan. Hindi nakakapagtaka na kaya mong makapasok sa kaharian ng Void Mystic. Nakangiting sabi ni Richard, oo. Itinuro pa nga sa akin ni Richard ang 8 Extreme Sword Art na ito. Ang 8 Direction Extreme Distance na ito ay tunay na nababalot ng misteryo. Ngayon, hahayaan ko na lang masaksihan ito ni Little Junior Brother. Ang 8 Extreme Sword Art ay hindi isang divine rank martial technique, kundi isang martial technique na ginawa ni Richard para kay Carson. Ang martial technique na ito, kapag nalinang ng husto, ay hindi magiging mas malala kumpara sa 10 dakilang banal na hari. Naunawaan na ni Carson ang ikapitong sukdulan sa loob ng 100 taon ngunit palagi niyang hindi maintindihan ang ikawalong sukdulan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang patayin ang kanyang Panginoon, lubos niyang naunawaan ang ikawalong sukdulan. Tunay ngang bulag ang langit. Ang ikawalong sukdulan, ang 8 direksyon na labis na distansya, ay naglalaman ng isang napakalalim at mahirap unawaing konsepto. Sa bawat hakbang ni Carson, tumataas ng bahagya ang presyon ni Mateo. Ang nakakatakot na aura na iyon ay nakakulong kay Mateo mula sa malayo. Sa ilalim ng napakalakas na teknik sa pakikipaglaban, hindi nagawang magsanib puwersa ni Mateo sa langit at lupa. Ang magagawa niya ay ang makipaglaban kay Carson. Gayunpaman, ito rin mismo ang inaasahan niya. Ugong. Isang nakakatakot na presyon ng dragon ang lumabas mula sa katawan ni Mateo. Nang makarating sa Tier Siyam na fleshy body, ang lakas ni Mateo ay tumaas ng mahigit 100 beses kumpara dati. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Mateo ay unti-unting natatakpan ng berdeng kaliskis ng dragon, at direktang nagbabago sa isang kalahating dragon na pangangatawan. Sa isang pitik ng kamay, isang nakakatakot na alon ang damaloy mula sa mga kuko ng dragon ni Mateo. Nang makita ni Dimitri ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito ay isang late-stage spirit rank dragon wave. Isang human-cultivated dragon wave ang talagang umabot sa nakakatakot na antas. Paano niya nagawa iyon? Naunawaan ng mga tao ng 4 na simbolo ng angkan na ang paglilinang ng dragon wave ay lubhang mahirap. Ang mga taong kayang linangin ang dragon wave hanggang sa ranggo ng espirito sa loob ng 1,000 taon ay pawang mga taong may pambihirang talento. Pero pagkatapos mag-cultivate sa spirit rank, ang pagsulong ng isa pang hakbang pasulong ay mas doble ang hirap, at nangailangan ng pag-iipon ng ilang libong taon. Pero ilang taon pa lang ba si Mateo? Kahit bilangin pa ang panahon ng kanyang nakaraang buhay, si Mateo ay ilang daang taong gulang pa lamang. Nagawa ni Mateo na i-cultivate ang dragon wave hanggang sa late-stage spirit rank. Hindi sapat ang henyo para ilarawan siya. Kailangang malaman ng isa na ang junior na kinikilala bilang isang henyo sa Dragon Clan ay kakatapos lang mag-cultivate ng dragon wave papunta sa initial stage spirit rank. Sa initial stage spirit rank at late stage spirit rank, hindi lang maliit ang pagkakaibang ito. Dahil lang dito, alam ng mga taong nasa ibaba na ang pakikitungo ni Mateo kay Janhao dati ay paglalaroan lamang.
Ngunit hindi man lang natinag si Carson. Pumasok na siya sa isang mahiwagang kalagayan, nag-iipon ng kapangyarihan at naghihintay ng paglaya. Kahit gaano pa magbago ang mundo sa labas, wala rin itong kinalaman sa kanya. Biglang umangat ang dulo ng kanyang espada. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng domain ang agad na bumalot kina Mateo at Dimitri sa loob. Tila may kakaibang epekto ang eksenang ito. Noon, nang patayin ng Spirit Bristle Divine King ang 100 Divine Kings, ang ginamit niya ay ang ganitong uri ng nakakatakot na domain power. Sa loob ng nasasakupan, si Carson ay isang Diyos. Hindi mabilang na mga espadang chi ang lumangoy sa loob ng domain na ito na parang kasalukuyan silang naghahanda ng isang nakakatakot na atake. Nagpakita rin si Dimitri ng isang halatang naantig na ekspresyon sa oras na ito. Carson, ang bagong Ascended Void Mystic Realm na ito, ang kanyang lakas ay talagang napakalakas. Binuksan din ni Dimitri ang kanyang domain. Maliban na lang, malinaw na medyo mahina ang kanyang domain kumpara sa domain ni Carson. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa lang ni Dimitri ay protektahan ang sarili niya. Sa tabi ni Mateo, wala siyang pakialam. Late stage Spirit Rank Dragon Wave, medyo desente. Hindi ko talaga inakalang naging ganito kalakas ang Little Junior Brother sa buhay na ito. Pero, dito na nagtatapos ang lahat. 8 Extreme Sword Domain, patayin mo. Walang pakialam pa rin si Carson habang sinasabi niya. Kasunod ng salitang patay na lumalabas sa kanyang bibig, sa loob ng napakalaking sakop na ito, hindi mabilang na liwanag ng espada ang lumipad pabalik-balik, at isinagawa ang sunod-sunod na walang habas na mga pag-atake. Agad na nilunod si Mateo ng hindi mabilang na mga ilaw ng espada. 1009. Nang maramdaman ang nakakatakot na layuning gumamit ng espada na nagmumula sa loob ng domain, nagbago ang mga mukha ng lahat. Bilang bagong amo ng Medicine King Hall, sa loob ng 20 taon na ito, si Carson ay walang kapantay na mababang uri. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang lakas. Ngunit walang mag-aakala na sa loob lamang ng 20 taon, ang lakas ni Carson ay umabot na sa ganitong kakilakilabot na antas. Sa kasalukuyan, ang malaking labanan ng magkabilang panig ay umabot na sa isang napakainit na yugto. May mga Divine King powerhouse na bumabagsak mula sa kalangitan ng walang tigil, o direktang tinatapos. Ngunit ang mga Divine King powerhouse ng Medicine King Hall ay higit pa sa White Tiger Clan. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang sitwasyon ng labanan ay nakahilig din sa panig ng Medicine King Hall. Ngunit ang malaking labanang ito ay tiyak na magpapatuloy ng napakatagal na panahon. Sa ngayon, ang hinihintay ng Medicine King Hall ay ang tuluyang mabihag ang espiritu ng puting tigre. Sa itaas ng kalangitan, ang espiritu ng puting tigre ay naglalabas ng mga ungol na paminsan-minsan ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Labis siyang nahihirapan. Ngunit unti-unti pa ring gumalaw ang kanyang katawan patungo sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask na lampas sa kanyang kontrol. Sa kasalukuyan, ang espiritu ng puting tigre ay halos maaabot na ang bakana ng kislap. Kaunti pang pagsulong at siya ay lubos na masasalpok. Habang nararamdaman din ng mga miyembro ng White Tiger Clan na ang lakas sa kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala sa kasalukuyan. Maging ang kahangahangang momentum ni Dimitri sa loob ng 8 Extreme Sword Domain ay hamin na rin ng husto sa loob ng ilang sandali. Dahil napilitan siyang tumayo ng hindi mabilang na mga ilaw ng espada, mayroon talaga siyang tendensyang hindi mapigilan ang mga atake. Para naman sa panig ni Mateo, tuluyan na itong natahimik. Sa loob ng ilang panahon, isang malaking pagbabago ang naganap sa sitwasyon ng labanan. Lubos nang natalo ng Medicine King Hall ang White Tiger Clan. Huho, handa na ang digmaan. Patriarka Dimitri, tumigil ka na sa paglaban. Sabi ni Carson na parang isang mananalo. Lumungkot ang mukha ni Dimitri, at seryosong sinabi, kung mayroon kang kakayahan, dalhin mo ang bangkay ko. Nagkibit balikat si Carson at bahagyang ngumiti, kung gayon. Kailangan ko na lang dalhin ang bangkay ni Patriarch Dimitri. Pero ayos lang kung mamatay ka, pero maaari kayang gusto mong mailibing kasama mo ang lahat ng miyembro ng iyong angkan. Nagbago ang ekspresyon ni Dimitri, at lumitaw ang pagpupumigla sa kanyang mukha. Ngunit ng sandaling iyon, isang nakakatakot na alon ang biglang nagmula sa kaitaasan.
Lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo sa pagkamangha at tumingin sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Para lamang makita ang isang figure na biglang lumitaw sa itaas ng kalangitan. Ang figurang iyon ay may hawak na maikling patpat at kasalukuyang mabilis na tumatakbo patungo sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Ang figurang iyon ay walang iba kundi si Mateo mismo. Ang kasalukuyang si Mateo ay naliligo sa dugo sa buong katawan, ang buong katawan niya ay parang gumapang palabas mula sa isang dagat ng dugo. Pero ang pressure ng dragon sa kanya ay umabot na sa sukdulan sa oras na ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Carson sa unang pagkakataon. Gulat na gulat siyang tumingin kay Mateo na puno ng mga sugat, ngunit huli na para pigilan si Mateo. Sagradong token ng dragon. Iyan ay ang sagradong token ng dragon. Ang sagradong token ng dragon na naglaho sa loob ng 100,000 taon ay nasa kamay na ni Matthew Lawson. Labis din ang pagkagulat ni Dimitri, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa Sacred Dragon Token na nasa kamay ni Mateo. Biglang tumawa ng malakas si Dimitri at sinabing, "Hahaha. Tunay ngang pinuprotektahan ng langit ang aking White Tiger Clan. Carson, gumamit ka ng lahat ng uri ng intriga at panlilinlang, hindi mo ba inakala na sa huli, natalo ka pa rin sa kamay ni Matthew Lawson, di ba? Iniaalay ko ang aking dugo bilang sakripisyo sa makalangit na dragon. Sagradong tanda ng dragon, ibigay mo sa akin." Umungol ng malakas si Mateo, at agad na tumalsik ang sariwang dugo. Ngunit ang kanyang dugo ay hindi kumupas kasabay ng hangin kundi bumuhos ng walang humpay sa Sacred Dragon Token. Kasabay nito, ang banal na asensya sa loob ng katawan ni Mateo ay bumuhos din ng walang kabuluhan sa Sacred Dragon Token na parang libre ito. Sa isang iglap, 25% ng asensya ng dugo ni Mateo ang natanggal. Umungol. Isang napakalaking asul na dragon ang kumawala mula sa loob ng Sacred Dragon Token at sumugod patungo sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Sa oras na ito, ang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask ay hindi rin handang magpakita ng kahinaan at agad na nagliyab ng may napakagandang karangyan, at agad na sumuko sa paghuli sa espiritu ng puting tigre. Nagpakawala ito ng isang guhit ng malamulto na liwanag patungo sa asul na dragon. Damugong. Isang nakasisilaw na liwanag ang pinakawalan sa kalangitan. Isang napakalaking puwang ang lumitaw sa kalangitan. Ang tugatog na pagharap ng dalawang makapangyarihang banal na artifact ay naglaban hanggang sa halos maghiwalay ang kalawakan. Ang mga powerhouse ng Divine King sa kalangitan ay nasugatan din ng nakakatakot na impact na ito. Lahat sila ay natigilan at bumagsak mula sa kalangitan. Umungol. Dahil sa kawalan ng limitasyon ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask, ang espiritu ng puting tigre ay nagpakawala ng mga nayayanig na ungol. Bumagsak din mula sa langit ang figure ni Mateo ng walang lakas. Naubos na ng lakas ng ataking ito ang lahat ng lakas ni Mateo. Dahil naubos ang 25% ng kanyang blood essence sa isang iglap, isa itong bagay na kayang kumitil ng buhay ng isang tao. Nalaman ni Mateo mula kay Trenton ang paraan ng paggamit ng Sacred Dragon Token na ito. Kung walang lakas mula sa Deity Realm, hindi mo basta-basta mailalabas ang tunay na kapangyarihan ng Sacred Dragon Token. Kahit ang pagkakaroon ng Divine Essence ay hindi rin sapat. Pero ang Sacred Dragon Token bilang pinakamakapangyarihang Divine Artifact ng lahi ng Dragon, maaaring gamitin ang asensya ng dugo ng lahi ng Dragon para paandarin ito. Hindi umupo at naghintay na walang magawa si Mateo para sa kamatayan habang nakakulong sa loob ng 8 Extreme Sword Domain. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Carson ang 8 Extreme Sword Domain, at inilunsad na ang late-stage spirit rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo. Nakalusot si Mateo sa tier 9 na malalaman na katawan. Kasama ang late-stage spirit rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, ang kapangyarihan ay hindi maisip. Ngunit ang palad niyang ito ay hindi inilunsad kay Carson, kundi direktang pinasabog agad. Ang mga pinsala sa katawan ni Mateo ay hindi sanhi ng 8 Extreme Sword Domain kundi sanhi ng pagsabog ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Pinasabog ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sa loob ng napakaliit na lugar, halos magpakamatay si Mateo dito. Ang kapangyarihang iyon ay sapat na para pasabugan ang sarili hanggang sa mamatay.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa pagsabog na ito, pilit na binuksan ni Mateo ang isang napakaliit na no man's land sa loob ng 8 Extreme Sword Domain, isang vacuum zone na hindi kabilang sa 8 Extreme Sword Domain. Sa kabila ng matinding pagsabog na ito, direktang sumanib si Mateo sa langit at lupa at umabot sa mataas na lugar gamit ang isang teleport, at naglunsad ng isang nakakapangilabot na atake laban sa Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Para mabasag ang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask, tanging ang kahalintulad na banal na artifact, ang Sacred Dragon Token, ang mayroon. Nilinlang ng galaw na ito ang lahat. Halos natapos agad ito ni Mateo. Walang nag-react dito, kasama na si Carson. Simple lang ang pag-uusap tungkol dito, pero sa pagitan nito, hanggat mayroong kahit kaunting pagkakamali, hindi lamang direktang tatadterin si Mateo bilang meat paste ng 8 Extreme Sword Domain, isasama rin siya sa paghihimulmal at magiging giniling na karne ng sarili niyang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Mula pa sa simula, hindi si Carson ang layunin ni Mateo, kundi ang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask. Dahil alam niyang hindi kayang patayin ni Carson ang kasalukuyan niyang lakas. Habang si Carson ay sumugal sa pangkalahatang pagkondena at nais na lipulin kaagad ang angkan ng puting tigre at hulihin ang espiritu ng puting tigre. Tiyak na mayroong isang nakagugulat na sabuatan. Kapag hinayaan nila siyang manalo, hindi maiisip ang magiging resulta. At sa mga taong naruroon ngayon, iisa lamang ang may kakayahang basagin ang hindi pagkakasundo. Si Mateo mismo iyon. Kaya naman, inialay niya ang kanyang Blood Essence bilang presyo ng walang anumang pag-aalinlangan at inactivate ang Sacred Dragon Token. Pagkatapos ng isang atake, ang aura ng Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask ay naging mas mahina ng sabay-sabay at hindi na niya lubos na nabihag ang espiritu ng puting tigre. Tila natakot din ang espiritu ng puting tigre. Matapos makawala, agad siyang naging isang makulay na agos ng liwanag at pumasok sa teritoryo ng totem, at hindi na muling lumalabas. Sa mismong oras na ito, isang hindi inaasahang pagbabago ang biglang naganap. Agad na naglaho ang figure ni Carson. Ang 8 Extreme Sword Domain ay naghiwa-hiwalay din kasabay ng isang malakas na kalabog. Sa wakas ay nakawala si Dimitri. Gayunpaman, malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Dimitri. Dahil ang direksyon na pinupuntahan ni Carson ay si Mateo mismo. Isang nakakatakot na aura ang sumugod patungo kay Mateo sa bilis na hindi nakikita ng hubad na mata. Matthew Lawson. Malakas na sigaw ni Dimitri, baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, napakalayo na niya para tumulong. 10-10. Napakabilis ng takbo ni Carson. Sa isang sapmata, nakarating na siya sa harap ni Mateo. Sa lakas ni Carson, walang sinuman sa mga taong naruroon ang makakapidyaw sa kanya. Sa kasalukuyan, nawalan na ng malay si Mateo at hindi niya alam na malapit na pala siyang mamatay. Siyempre, kahit alam niya na nagtamo siya ng matinding pinsala, hindi rin posible na gumawa ng anumang kontra-atake. Carson, kung maglalakas loob kang patayin si Matthew Lawson, hindi titigil ang White Tiger Clan ko hanggang sa mamatay ka. Sigaw ni Dimitri. Gayunpaman, hindi na nag-atubili pa si Carson. Isang espada na ang dumating sa harap ni Mateo. Ngunit, sa kritikal na sandaling ito, biglang lumitaw sa kalangitan ang walang katapusang mga nyebe na pumuno sa kalangitan. Sa isang iglap, ang buong mundo ay naging isang malawak na kalawakan ng kaputian. Sa sandaling ito, parang nagyelo ang buong mundo. Isang malakas na hangin ang naghatid ng mga alon ng nyebe, sinusubukang pigilan ang pagsulong ni Carson. Kakaiba talaga, ang mga pinong nyebe na iyon ang talagang nagpababa ng husto sa bilis ni Carson. Sa huli, hindi na talaga siya nakaabante kahit isang pulgada. Isang masigla at kaaya-ayang figure ang lumitaw sa hangin at nyebe. Para lamang makita siyang kumakaway gamit ang isang kamay. Hindi mabilang na mga bugzo ng nyebe ang bumuo ng isang kama ng yelo sa ilalim ng katawan ni Mateo, na dahan-dahang nagpababa kay Mateo. Ang babaeng ito ay napakalamig at napakaganda na parang isang bundok na yelo. Ngunit ang kanyang walang kapantay na hitsura ay halos nagpapawalang kulay sa lahat ng kababaihan. Carson, hindi ko nahahayaang patayin mo siya sa pangalawang pagkakataon. Walang pakialam ang mga salita ng babae ngunit nagpapakita ng determinasyon.
Itinabi ni Carson ang kanyang espada at tumayo roon, ngunit hindi niya inisip ang ganitong kalamag at kagande sa harap ng babaeng nasa harap niya. Dahil lumapit si Mary Chris, papayagan ko na siyang umalis ngayon. Gayunpaman, kailangan mong bantayang mabuti si Little Junior Brother. Sa susunod, hindi na siya magiging ganito kaswert. Sa susunod, siguradong papatayin ka niya. Malamig na sabi ng Spirit Snow Divine King. Ang babaeng ito ang siyang kilala bilang numero 1 kagandahan sa Divine Realm, ang Spirit Snow Divine King na si Mary Chris Milton. Ang biglaang paglitaw niya ang siyang nakapagpagaan ng sitwasyon ni Mateo. Ngumiti si Carson ngunit tumangging magkomento. Gumalaw ang kanyang figure at naglaho sa paningin. Pagkaalis ni Carson, sunod-sunod na ring umalis ang iba pang mga eksperto ng Medicine King Hall. Ang White Tiger Clan ay nagtamo ng matinding casualty. Sa puntong ito, wala na silang kapangyarihang pigilan ang pag-alis ng mga eksperto ng Medicine King Hall. Tiningnan ni Spirit Snow Divine King ang nakahiga sa lupa na si Mateo. May bahid ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang tingin. Ang numero 1 kagandahan ng Divine Realm, ang Spirit Snow Divine King, marahil kapag nakaharap lang niya ito, saka lang niya ipapakita ang bahid ng lamang na ito, di ba? Hinabol ko si Carson hanggang dito, hindi ko inaasahan na nakasalubong kita. Simula nang bumalik ka sa Divine Realm, bakit hindi mo ako hinanap? Bulong ni Spirit Snow Divine King sa sarili, ngunit dalawang hanay ng malinaw na luha ang umagos mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng malaking labanan, ang White Tiger Clan ay nasa kalagayan ng pagkawasak. Napakalaki ng mga pagkalugi. 10 araw na ang nakalipas nang magising si Mateo. Ang kasalukuyang si Mateo ay walang kapantay na kahinaan. Para bang natuyo ang buong pagkatao niya. Nabalitaan niya kay Megan ang tungkol sa mga bagay na ito matapos siyang mawala ng malay. Hindi kailanman inakalang maliligtas pala siya ni Mary Chris sa huli. Pagkaalis ni Carson, agad ding umalis si Mary Chris. Galit pa rin sa akin si Mary Chris. Sabi ni Mateo nang may mapait na ngiti. Ang Spirit Snow Divine King na siya. Dapat ay umiibig pa rin kay Big Brother Mateo, tama ba? Kung hindi, paano siya makakagawa ng aksyon para iligtas ka? Isa pa, ang oras ng kanyang pagdating ay nagkataon lamang. Malamang, palagi rin niyang pinapansin ang mga galaw ni Carson. Ipinapahiwatig nito na maaaring iniisip niyang ipaghiganti ka. Nagatubili si Megan ng kaunti ngunit sinabi pa rin niya ito sa huli. Para sa Spirit Snow Divine King, ang damdamin ni Megan ay napakakomplikado rin. Pero hindi siya nagseselos tulad ng karaniwang babae. Sa kabaligtaran, nagkimkim pa siya ng kaunting pagsisisi sa Spirit Snow Divine King. Nang araw na iyon, ikinulong ni Mateo sina Megan at White Light sa loob ng Vast Heaven Pagoda at hindi sila binigyan ng pagkakataong lumabas. Labis silang nababalisa sa loob ng Vast Heaven Pagoda ngunit wala silang magawa. Nang marinig ang mga salita ni Megan, hindi rin alam ni Mateo kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa nakaraang buhay, minamaliit ni Matthew Lawson ang banal na kaharian, ang kanyang katayuan ay walang kapantay na iginagalang. Sa salitang ito lamang, iniwan niya ang panghihinayang na ito. Nang muling nabuhay, nakipagkita si Mateo kay Megan sa utos ng mga supernatural na kapangyarihan. Hindi masasabing hindi ito tadhana na nagpapaloko sa mga tao. Nang bumalik sa katinoan si Mateo, napansin niyang medyo kakaiba ang ekspresyon ni Megan, at nagtanong, Megan, kung mayroon kang gustong sabihin, sabihin mo lang. Sa pagitan nating dalawa, kailangan pa ba nating gumawa ng pagkakaiba? Biglang yumuko si Megan at gumamit ng boses na parang lamok para sabihin ng mahina, Kuya Mateo, sa totoo lang. Wala namang problema kay Megan. Natigilan si Mateo, at tumawa ng may pag-aalinlangan, ikaw na babae, anong sinasabi mo? Mas malaki pa rin ang utang na loob mo kay Mary Chris. Hi! Ang pabor na ito, malamang ay mahirap itong bayaran habang buhay. Tuwang-tuwa si Megan. Ngunit mayroon pa siyang karagdagang bahid ng pagkawala. Pinahahalagahan ni Mateo ang mga relasyon. Sinabi na niya mismo na ang biyaya ng Spirit Snow Divine King ay hindi masusuklian habang buhay. Paano naging ganoon kadaling ayusin ang gusot na ito? Ang pinakamahirap bayaran sa mundong ito ay ang utang na pag-ibig. Isa pa, malamang kahit si Mateo mismo ay hindi kayang sabihin ng malinaw ang nararamdaman niya para kay Mary Chris, di ba?
Kuya, sa wakas ay nagising ka na. Sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni White Light na pumutol sa iniisip ng dalawang tao. Tumingin si Mateo at nakita si White Light Left Head Elder Clint na palapit. Nang makita ni Clint si Mateo, ikinuyong din niya ang kanyang mga kamao at sinabing, sa wakas ay nagising na rin ang nakababatang kapatid na si Lawson. Kung may nangyaring masama sa nakababatang kapatid, tiyak na gagawin talaga ng aking White Tiger Clan ang kasalanan sa inyo, kamahalan. Ngumiti si Mateo at sinabing, Head Elder, mas mabuting tawagin akong Mateo. Si Matthew Lawson ay lipes na. Nagulat si Clint sa kanyang puso ngunit sinabi pa rin, Kuho, masyadong maraming blood essence ang nawalan ni nakababatang Brother Croswell para mailabas ang Sacred Dragon Token sa pagkakataong ito. Marami nang inihanda na mga gamot sa espirito para sa pagpapagaling ng blood essence ang angkan para sa nakababatang brother. Sa pagkakataong ito, dinala ito ng matandang lalaki ng sabay. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, tatanggapin ito ni Mateo ng may paggalang. Maraming salamat, Head Elder. Ano ba ang pinagsasabi mo, nakababatang Kuya Croswell? Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa iyo, ang ating White Tiger Clan ay tuluyan nang nawala sa Divine Realm. Gusto ko sanang magpasalamat, ang matandang ito rin ang nagsabi nito sa iyo, ikinumpas ni Clint ang kanyang kamay at sinabing. Habang pinag-uusapan ito, dumilim din ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, nakalock na si Carson sa target ang White Tiger Clan sa pagkakataong ito. Malamang na hindi maliit ang binabalak niya. Bukod pa rito, ayon sa pagkakaalam ko, wala talagang Heaven Imprisoning Spirit Locking Flask, ang ganitong uri ng Divine Artifact, sa Medicine King Hall. Pakiramdam ko ay malamang na may isang taong kasalukuyang gumagawa ng isang napakalaking sabuatan sa Divine Realm. Tumango rin si Clint nang marinig iyon at sinabing, ang ikinababahala ni Patriarch Dimitri ay ito rin. Alam ni Carson ang tungkol sa aking White Tiger Clan na parang palad niya lang. Kahit ang isang pag-iral na nasa antas ng espiritu ng puting tigre, alam din niya. Ang operasyon sa pagkakataong ito, malamang ay matagal na niyang pinaghandaan. Ipinalam na ni Patriarch sa iba pang tatlong Patriarch ng angkan ang tungkol sa apat na simbolo ng pamilya ng mga angkan upang mas maging maingat sila. Dahil ang aking White Tiger Clan ay may mga Tridor, mahirap siguraduhin na ang iba pang tatlong angkan ay walang mga Tridor. Tumango si Mateo at hindi napigil ang manahimik. Sa kasalukuyan, ang Divine Realm ay walang katapusang magulong. Ang napakalaking kamay na nasa likuran ay tila unti-unting nagpakita ng mga pangil nito. Ang hayagang pagkilos ng Medicine King Hall laban sa White Tiger Clan sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang tagumpay o kabiguan, ay magugulat sa buong Divine Realm. Ang mga pag-iral sa antas ng mga Super Holy Land ay palaging nananatiling mababa at limitado. Hindi pa tiyak kung ilang taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang isang malawakang labanan sa pagitan ng mga Divine King. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ang ambisyon ng Medicine King Hall ay tuluyang nabunyag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.